Sa ilalim ng madilim na kalangitan ng isang maliit na lungsod, namumuhay si Kamijo Toma ng isang buhay na puno ng kamalasan at walang katapusang problema. Kanina sa Gakuen City, habang magaan ang loob at sabik na pumasok sa isang family restaurant para ipagdiwang ang pagsisimula ng bakasyon sa tag-init, hindi niya inaasahang makakasagupan niya ang isang siga na nanghaharas ng isang batang babae. Si Toma, na likas na matuwid, ay agad kumilos ng buong tapang at humarap upang pigilan ang bastos na asal. Hindi niya alam na hindi pala madaling kalabanin ang lalaki dahil may mga kasamahan pa itong iba. Kaya ang eksenang dapat sanay, ang bayani iniligtas ang dalaga, ay biglang nauwi sa isang desperadong pagtakas, habang habol na habol si Toma ng mga lalaki, halos hindi makalayo sa kanila. Akala niya ay tumigil na ang mga ito sa paghabol, pero hindi pa rin siya tinantanan ng kamalasan. Lumitaw ang batang babae kanina na may malamig na ekspresyon, at tinanong kung bakit niya raw pinrotektahan ang mga lalaking iyon mula sa kanya. Yun pala, tumigil na ang mga ito sa paghabol kay Toma dahil tinapos na sila ng babae. Ibinato ng babae ang isang barya sa ere at iniunat ang kamay, saka siya tinanong kung alam ba niya kung ano ang railgun, isang electronic lightning gun. Agad, isang kidlat ng kuryente ang kumislap at nagpasiklab sa paligid, yumanig ang lupa, at nabiyak ng mahaba ang tulay sa di kalayuan. Sa kabila nito, hindi man lang natakot si Toma, at kalmado niyang sinabi na alam niyang isa ang dalagang ito sa 7 tanyag na level 5 esper sa lungsod. Ngunit ipinahayag niya ang pagkadismaya sa kayabangan at marahas na ugali ng babae. Pagkarinig nito, galit na galit ang dalaga at gumamit ng isang makapangyarihang kuryente na parang kay Pikachu, diretsong tinarget si Toma. Nakagugulat, nanatili pa rin siyang nakatayo na parang walang nangyari, dahilan para malito ang babae at mas lalo pang magalit. Paulit-ulit siyang tumawag ng mga kidlat. Agad na nawalan ng kuryente ang buong paligid sa loob ng isang araw, kaya napanis lahat ng pagkain sa refrigerator ni Toma, nagkalat ang kalahating kinain niyang soba noodles, nadurog ang card ng pambayad niya sa ilalim ng paa, at tumawag pa ang guro niya para ipaalala ang pagpasok niya sa summer school. Napabuntong hininga si Toma at ang tanging nagawa na lang ay magreklamo sa sarili niyang kamalasan bago isabit sa labas ang mga kumot para kahit papaano ay magbago ang hangin. Ngunit paglabas pa lang niya ng kumot, napatigil siya dahil sa harap ng kanyang mga mata ay may isang maliit na puting anyo na nakahandusay sa ilalim ng sikat ng araw. Nang lumapit siya, napagtanto ni Toma na isa pala itong batang babae na nakasuot ng damit ng isang madre, dahilan para mabigla siya ng husto at mabitawan ang kumot. Nagtaka siya kung bakit may batang babae na nakahiga sa bakuran niya at halatang banyaga pa ito. Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, biglang iminulat ng bata ang mga mata nito at nagsalita sa wikang Hapons na gutom daw siya. Hindi lang daw siya mamamatay sa gutom, kundi pati sa pagkakahulog. Lubos daw siyang magiging masaya at magpapasalamat kung pakakainin siya ni Toma. Nagulat si Toma at muntik ng matumba, saka agad pinulot ang isang piraso ng tinapay na natapakan niya at iniabot sa batang babae. Nakakagulat, kinain ito ng bata, at nagpakita ng labis na saya na parabang iyon na ang pinakamasarap na pagkain sa buong buhay niya. Pagkatapos, nilutuan siya ni Toma ng pagkain gamit ang mga laylay na gulay at ilang expired na pagkain mula sa refrigerator. Gayunman, kinain pa rin ito ng batang babae ng masigla. Inosente siyang nakakaawa habang nagpapasalamat kay Toma sa pagluluto nito para sa kanya. Nang makita ito, hindi na matiis ni Toma na hayaang patuloy siyang kumain ng mga natapong pagkain, kaya sinubukan niyang kunin iyon, iniisip na marahil ay nararapat siyang mapunta sa impyerno. Matapos ang kaunting pagtatalo, isang pirasong buo lang na tinapay ang nakain ng babae. Pagkatapos noon, nagpakilala silang dalawa sa isa't isa. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang index, ang talaan ng mga ipinagbabawal na dokumento, at may titulong relihiyoso na ang kordero na nagpoprotekta sa kayamanang kaalaman ng sangkatauhan. Sinabi niyang hinahabol siya ng mga taong gustong maagaw ang buong koleksyon ng mga aklat ng mahika na pinoprotektahan niya. Kabuang 130,000 tomo. Ngunit hindi lahat ay kayang makita ang mga aklat na iyon, kabilang na si Toma, dahil gawa iyon sa mahika. Natawa siya dahil para sa kanya, ang mga kapangyarihang supernatural ay maaaring mapatunayan sa agham sa lungsod na ito. May mga esper kahit saan, halos 10 kada metro kwadrado, ngunit ang mahika ay tila sobrang hindi kapanipaniwala. Hindi rin mapatunayan ni Index na totoo ang mahika dahil wala siyang sariling kakayahang mahika. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo at ipinakita ni Index ang kanyang paghamak, habang galit namang ipinagyabang ni Toma ang kanyang espesyal na kakayahan, ang kapangyarihang magpawalang bisa ng anumang uri ng lakas. Maging ito man ay kapangyarihang supernatural o mahika. Ayaw magpatalo ni Index kaya tumayo siya at ipinagyabang na ang kanyang kasuotang madre ay protektado ng isang makapangyarihang banal na harang, saka iniabot kay Toma ang isang kutsilyo at sinabing subukan niya siyang saksakin. Nang makita ito, nagpa siya si Toma na magyabang din at subukang hawakan ang damit nito.
Sa pahintulot ni Index, lumapit siya at marahang hinaplos ang kasuotan ng babae, sabay sabing siya mismo ang naghamon nito. Sa una, walang nangyari kaya natawa ng mayabang si Index. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, biglang nabasag ang harang at nagkapunit-punit ang kasuotang madre. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Toma ng swerte, ngunit saglit lang iyon dahil agad siyang kinagat sa buong katawan ng galit na si Index na pagkatapos ay nagtago sa ilalim ng kumot at tumangging magsalita pa. Napatunayan din ito na totoo ang sinabi ni Index. Makalipas ang ilang sandali, biglang lumitaw ang panibagong kasuotan sa kanya, dahilan para mapabuntong hininga si Toma at sabihin kailangan na niyang pumasok sa klase. Tumangging manatili si Index at tumakbo palabas kasunod niya, kaya napilitan si Toma na habulin siya, at sa kabuluhan ay hindi niya sinasadyang matapakan at mabasag ang kanyang cellphone. Napabuntong hininga na lang si Toma, iniisip na marahil ay itinaboy ng kanyang kanang kamay ang basbas ng Diyos. Naniniwala si Index na hanggat taglay niya ang mahiwagang kamay na yon, hindi matatapos ang kamalasan ni Toma. Gayunman, nag-aalala pa rin siya kay Index, hindi alam kung saan ito pupunta. Ngumiti ng marahan ang batang babae at sinabing aalis na siya, dahil kung mananatili pa, lalo lang siyang magiging abala kay Toma. Ang kasuotan daw niya ay gawa sa mahika, at gagamitin iyon ng mga kaaway para matagpuan siya. Kung makabalik siya sa simbahan, mapoprotektahan daw siya roon. Tinanong niya si Toma kung may tapang ba itong samahan siya hanggang sa 18 antas ng impyerno, saka biglang naglaho, habang nagmamadaling pumasok si Toma sa kanyang remedial class. Ang lungsod na tinitirhan ni Toma ay 2/3 ng laki ng Tokyo, kung saan 80% ng populasyon ay mga estudyante, at may mga robot pang naglilinis sa paligid. Nakakatawa man, ang guro niya ay isang maliit na batang babae na may kulay rosas na buhok, na mariing nagbabala sa kanya na kung hindi siya magsisikap, paparusahan siya. Hindi gaanong nakinig si Toma at nakatingin lang sa labas ng bintana, iniisip si Index. Ang kaibigan niyang katabi ay biglang sumigaw ng malakas na si Toma raw ay nakatitig sa isang babaeng naglalaro ng tennis, dahilan para magkamali ng akala ang guro at mapaiyak sa harap ng klase. Pagkatapos ng klase, muling lumitaw ang tindera ng kuryente na dati nang nakipaglaban kay Toma, galit na galit at nagtat-stamping ng paa, dahilan para mataranta ang buong klase. Nakainis lang ito para kay Toma, kaya binalaan niya itong huwag siyang piliting magseryoso. Kumulob ng malakas, kaya agad pumasok ang mga gwardiya ng paaralan at hinabol silang dalawa. Pagbalik ni Toma sa bahay, nagulat siya nang makita si Index na nakahandusay sa harap ng kanyang pintuan, walang malay at may malalim na sugat. Sa takot, naalala niya ang mga salitang sinabi ni Index kaninang hapon, at bago pa niya maunawaan ang nangyayari, lumitaw ang isang lalaking kakaiba ang hitsura, na nagsabing marunong siya sa mahika, at malamig na idineklara na ang lahat ng ito ay kagagawan ng mga mahikero tulad niya. Lumilitaw na bumalik lang si Index para kunin ang kanyang sombrero, dahil maaari daw itong gamitin ng organisasyon para matunton ang bahay ni Toma. Ayaw niyang idamay si Toma kahit pasugatan na siya. Nang makita ito, pinigilan ni Toma ang panginginig ng kanyang kamao, naglalagablab ang mga mata sa galit at sumigaw sa lalaking nasa harap niya. Hindi makapaniwala si Toma na kayang saktan ng ganitong kalaking lalaki ang isang maliit na batang babae. Ang tanging gusto nila ay ang koleksyon ng mga aklat na taglay ni Index na ayon sa kanya ay ang buong kayamanan ng kaalaman sa mahika. Binalaan ni Magnus si Toma na huwag titingin dahil ang mga aklat na yon ay hindi umiiral sa karaniwang pisikal na anyo kundi nasa kanyang alaala. At ang nakakatakot, mayroon siyang kakayahang tandaan ang lahat magpakailanman matapos lamang ang isang sulyap. Sa madaling salita, matapos basahin ang lahat ng uri ng aklat ng mahika sa mundo, si Index ay naging isang napakalaking buhay na aklatan, isang kayamanang pinagnanasaan ng buong mundo ng mahika. Ang lalaking nasa harap niya ay tinatawag na Magnus, at nagpakita ito sa dahilan ng pagprotekta sa batang babae, dahil natatakot siyang mahuli ito ng iba at pahirapan o lasunin. Ngunit sa paraan ng kanyang ginagawa, nakaramdam si Toma ng paghamak. Ang baluktot at mapanlinlang na pag-iisip nito ay nagpaalab sa loob ni Toma hanggang sa hindi na niya mapigilan ang sarili. Sumugod siya upang umatake, ngunit magaling umiwas ang kalaban at mumisi ng mapanghamak. Ipinahayag nito ang kanyang titulong mahika, isang palatandaan ng kamatayan para sa kanyang biktima. Itinaas ni Magnus ang kamay, ipinagyayabang ang kapangyarihang mahika na taglay niya. Isang maliwanag na pulang apoy ang sumiklab, naglalabas ng matinding init na parabang sasabog na ang hangin sa paligid. Nakaramdam si Toma ng tunay na takot, nag-aalala na baka hindi niya kayang pawalang bisa ang ganitong kakilakilabot na enerhiya. Nang iwasiwas ni Magnus ang kamay, isang dambuhalang apoy ang bumaril diretsyo kay Toma, at nabalot ng nakakasilaw na pulang liwanag ang paligid. Hinaplos ni Magnus ang kanyang buhok, iniisip na napatay na niya ang isang karaniwang tao, sabay ng uuyam na kahit pa 10 taon pa ang lumipas, hindi siya maaabutan ni Toma. Ngunit nang humupa ang alikabok, nakita niyang nakatayo pa rin si Toma, ganap na hindi nasaktan, ni isang gasgas ay wala.
Itinaas ni Toma ang kanyang kanang braso, na siyang naglalaman ng kapangyarihang magpawalang bisa ng lahat ng puwersang supernatural. Ganap na nawala ang apoy, dahilan para mag-ingat si Magnus, nag-iba ang tingin nito, wala na ang dati niyang panghahamak. Sinimulan niyang tawagin ang kapangyarihan ng isa sa 5 dakilang espiritu ng apoy, isang nilalang na kayang wasakin ang lahat ng nasa paligid. Umakyat ang apoy, umiikot na parang isang buhay na halimaw, at yumanig ang lupa. Natigilan si Toma sa takot, tinakpan ng mga mata upang hindi makita ang nakapangingilabot na mukha na nabuo mula sa apoy. Ang apoy, bagaman bahagyang nagkabitak, ay mabilis na naghilom muli at nakakatakot ang kapangyarihan nito. Sa sandaling iyon, iminulat ni Index ng malaki ang kanyang mga mata, at nagbago ang tingin niya, wala ng kaluluwa, malayo sa dati niyang inosenteng anyo. Maliwanag siyang nagsalita, ipinaliwanag ang pinagmula ng apoy at itinuro kay Toma kung paano ito wawasakin. Nakinig si Toma ngunit hindi pa lubusang naunawaan, at papasunod na sana sa mga tagubilin nito nang biglang sipain ni Magnus sa ulo ang batang babae. Ang malupit na ginawa niyang iyon ay nagpaliyab ng dugo ni Toma sa galit. Ngunit bago pa siya makakilos, nakapagsalita na si Magnus ng orasyon at pinakawalan ang huling apoy, mas mabagsik kaysa sa lahat ng nauna. Isang nakakatakot na pagsabog ang umalingaw-ngaw, kumalat ang usok, alikabok, at init sa lahat ng direksyon. Nang luminaw ang paligid, napagtanto ni Toma na nakatakas siya palabas, basang-basa ng pawis at hinihinal. Bago pa siya makapag-isip, napansin niyang ang mga gusali sa paligid ay puno ng mga kakaibang papel, mga rune na binanggit ni Index. Sinubukan niyang alalahanin ang mga sinabi ng batang babae, at napagtanto niyang ang apoy sa kanyang likuran ay papalapit na. Nadulas siya at nahulog pababa sa mas mababang palapag. Ngunit sa pagtataka ni Toma, biglang huminto ang halimaw na apoy, tila hindi ito makapasok sa lugar na may mga simbolong iyon. Naintindihan niya na ang apoy ay gumagalaw lamang sa loob ng hangganan ng mahiwagang bilog. Sinubukan ni Toma na manatiling kalmado, kinuha ang kanyang cellphone para tumawag ng tulong. Ngunit sira na ito at hindi na magamit. Naalala niya ang mga sinabi ni Index, napakagatlabi sa inis, ramdam ang pagkawalang silbi. Naisip niyang walang matinong tao ang susunod sa isang kakaibang batang tulad ni Index. Ngunit siya, nakikipaglaban pa rin mag-isa sa kanyang kapalaran. Bumalik siya sa kinaroroonan ni Magnus. Lumapit siya kay Index na may halong pagtataka sa mukha, at inihanda ang kamay para muling hawakan ang pisngi ng batang babae. Ngunit pagdampi pa lang ng kanyang kamay, biglang tumunog ang fire alarm. Sumirit ang tubig mula sa fire suppression system. Mabilis na napawi ang mahiwagang apoy. Na-realize ni Toma na iyon ang pagkakataon niya, kaya humakbang siya pasulong upang harapin ng direkta si Magnus. Kasabay noon, muling bumangon ang halimaw na apoy at sumugod mula sa likuran. Nang halos lamunin na si Toma, itinaas niya ang kanyang kanang braso, at sa isang iglap, tuluyang naglaho ang demonyong apoy. Parang binura ito na parang hindi kailanman umiral. Ang tubig mula sa fire alarm ay nagpahid sa mga inskripsyong isinulat niya. Nagpaikot-ikot si Magnus, labis na takot at pagkataranta ang nasa mukha niya. Wala na ang apoy, at naiwan siyang may mahinang katawan, mistulang isang karaniwang lalaki sa kakaibang kasuotan. Sinamantala ni Taoma ang pagkakataon at binigyan siya ng isang malakas na suntok na nagpabagsak sa kanya, nabasag ang mga ngipin at napaungol siya sa sakit. Hinal na hinal siya, pinagpapawisan ang buong katawan, bago unti-unting tumayo. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga tagasagip, kasabay ng ugong ng mga sirena sa buong paligid. Sa gitna ng magulong tao, dumating din ang bagong kaibigan ni Taoma upang tingnan ang nangyayari. Puno ng kuryosidad ang kanyang mukha. Alam niyang ang insidenteng ito ng sunog ay tiyak na makakaagaw ng pansin sa komunidad ng mga esper sa lungsod. At marahil, pati ang mga misteryosong nilalang sa mundo ng mahika ay hindi rin mananatiling tahimik. Agad na inalis ni Taoma si Index mula roon. Pagdating nila sa mas ligtas na lugar, ibinaba niya ang batang babae at nag-isip kung ano ang dapat gawin. Bahagyang iminulat ni Index ang kanyang mga mata, mahina siyang nagsalita, saka muling nawalan ng malay. Bagaman taglay ni Index sa kanyang isipan ang 10,000 paraan ng pagpapagaling, hindi niya ito maituro kay Taoma dahil winawasak ng kakayahan nito ang anumang mahikang gagamitin. Nababalisa si Taoma, malalim na nag-isip hanggang sa mapagtanto niyang marahil tanging mga taong walang kapangyarihang sobrenatural lamang ang maaaring makatulong sa kanya. Agad niyang binuhat si Index papunta sa bahay ng kanyang guro sa remedial class. Hindi na siya naghintay ng pahintulot mula sa batang babae at buong tapang na binuksan ang pinto at pumasok. Sa loob ng silid, umaalingasaw ang amoy ng gamot at puno ng mga kagamitang medikal ang mesa at mga upuan na ginagamit ng kanyang kaakit-akit na guro. Inihiga ni Taoma si Index sa kama nang biglang magliwanag ng matindi ang katawan nito, saka muling pumasok sa isang kakaibang estado, gaya ng dati. Ang mga salitang binigkas niya ay pawang mga orasyon ng pagpapagaling na nakatago sa kanyang napakalaking alaala.
Agad na inutusan ni Taoma ang guro na tumawag ng ambulansya at sinabihang huwag hayaang mawalan ng malay si Index habang siya naman ay alis upang hindi madamay ang iba. Bagaman magulo ang kanyang kalooban at mabigat sa dibdib ang pag-alis, tumalikod si Taoma at mabilis na tumakbo palabas ng silid. Samantala, sa ibang lugar, isang babaeng may mahabang buhok na itim ang tahimik na nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Dahil taglay ni Index ang mahigit 100,000 aklat, naging puntirya siya ng mga salamangkero. Bagaman natalo ni Taoma ang salamangkero, malubha pa rin ang pagkakasugat ni Index. Maaaring magamot ang mga sugat ng batang babae sa pamamagitan ng mahika, ngunit ang mga estudyanteng may sobrenatural na kakayahan sa Gakuen Academy City ay hindi maaaring gumamit ng mga orasyon. Kaya humingi ng tulong si Taoma sa kanyang guro. Tinanong ni Index ang guro tungkol sa kasalukuyang oras, hinihingi ang eksaktong taon, buwan, oras, at minuto. Dahil hindi niya nakita ang guro na tumingin sa orasan, tinanong ni Index kung saan nakuha nito ang impormasyon. Walang orasan ang guro sa kanyang silid, kaya't ang kanyang katawan mismo ang nagsilbing eksaktong orasan, tumpak hanggang sa bawat segundo. Naiayos iyon sa pamamagitan ng pagsasanay at maingat na dieta, batay sa posisyon ng mga bituin at anggulo ng buwan. Nais ni Index na makumpirma ito ng huling beses. Matapos makumpirma, umupo ang batang babae, hindi alintana ang kanyang mga sugat dahil kaya niyang pagalingin ang sarili. Bumulong siya ng ilang salita habang ginagamit ang sariling dugo upang gumuhit ng bilog na mahika. Hiniling niya sa guro na sundin ang kanyang mga tagubilin dahil walang karaniwang paraan ng medisina na makagagamot sa kanyang mga sugat. Ang mga materyales na kompatible upang tularan ang silid ay inilagay sa loob ng bilog na mahika, at ngayon kailangan ng guro na sundin ng eksakto ang sinasabi ni Index. Kung siya ay lumihis kahit bahagya, agad na masisira ang nervous system ni Index. Sa madaling sabi, sasabog ang kanyang ulo at mamamatay siya. Kasunod nito, kinakailangang umawit ang guro kasabay ni Index. Nagsimulang umuga ang silid. Matagumpay na nagkaugnay ang silid at ang mahika. Ang susunod na hakbang ay ang pagbuo sa isipan ng isang anghel. Matapos ang unang pagkabigo dahil hindi nila napanatili ang anyo ng anghel, nagtagumpay sila sa ikalawang pagsubok. Muling bumalik si Index sa normal na kalagayan at gumaling. Bumagsak siya sa bisig ng guro, labis na masaya na buhay pa siya. Natakot siyang baka mapahamak ng husto si Taoma kung siya ay mamatay. Hindi maunawaan ng batang babae kung bakit mas inaalala niya ito kaysa sa sarili niya. Pagkatapos ay pumikit siya at nakatulog, may ngiti pa sa kanyang mga labi. Kinabukasan ng umaga, ang pajama ng guro na tila isang mahilig uminom at gumagamit ng gamot ay eksaktong bumagay kay Index. Magkamukha silang dalawa. Nang makita ito, sinermona ni Index si Taoma na huwag siyang maliitin dahil medyo masikip daw ang damit na yon sa kanyang dibdib. Nag-umpisa silang magtalo dahil inakala ng guro na minamaliit ni Index ang mga matatanda tulad niya. Tinanong ni Kamo si Taoma tungkol sa relasyon nila ni Index. Sinabi ni Taoma na kapatid daw niya si Index. Kahit sa puntong iyon, nagsisinungaling pa rin siya, dahilan para magalit si Kamo. Kita naman ng kahit sino na hindi hapon si Index. Napayuko si Taoma at humingi ng paumanhin. Gusto niyang magtanong sa guro pero natakot siyang baka iniimbestigahan siya nito upang iulat sa pamunuan ng Gakuen Academy City. Ano man ang nangyayari kina Taoma at Index, kung naganap iyon sa loob ng Gakuen, kailangang makialam ang mga guro at ayusin ito, iyon ang tungkulin ng isang adulto. Hindi kayang manahimik ni Miss Kamo kung alam niyang mapapahamak ang kanyang estudyante. Pinayuhan siya ni Taoma na huwag masyadong makialam sa bagay na iyon, gamit ang ilang malambing na salita. Binigyan siya ni Kamo ng karagdagang oras para mag-isip. Pagbalik niya mula sa supermarket, kailangan niyang magbigay ng malinaw na sagot. Pagkaalis ni Miss Kamo, sinabi ni Index na mabuting tao ito, kaya hindi nila dapat siyang idamay. Mapanganib ang mga aklat ng mahika. Bagaman naglalaman ang mga ito ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga batas ng lahat ng bagay, kabilang sila sa ibang mundo. Para sa mga tao sa mundong ito, wala silang pinagkaiba sa lason. Hindi tulad ng mga mangkukulam, kapag ginamit ng mga tao mula sa mundong ito ang kaalaman mula sa kabilang mundo, masisira ang kanilang isipan. Tinanong ni Index si Taoma kung gusto niyang malaman ang pasaning kanyang dinadala. Pagkatapos, nagsimula ng magkwento ang maliit na babae. Ang simbahang Katoliko ay orihinal na isang nagkakaisang relihiyon, ngunit nahati ito dahil sa impluwensyang pampulitika. Bagaman nanatili ang pananampalataya sa Diyos, nagkaroon ng kanya-kanyang paraan at katangian ang bawat sangay. Si Index ay kabilang sa English Puritan Church. Ang England ay isang kahariang puno ng mahika. Mayroon itong mga mangkukulam at mga crusader, at paulit-ulit nilang sinubukang lipulin ang mga mangkukulam. Dahil dito, bumuo ang English Puritan Church ng isang espesyal na sangay na nagsasaliksik ng mahika upang labanan ang mga gumagamit nito, ang Necessary Evil Organization o Necessarius. Kapag nakipag-ugnayan sa kasamaan ng kalaban, nagiging masama rin ang tao.
Ang organisasyon ay binubuo ng samut-saring kasamaan, at ang pinakamasama sa lahat ay ang 100,000 at 3,000 aklat. Ang mahika ay isang kasangkapan. Kung tama ang pormulang gagamitin, maaaring maalis ang atake ng kalaban. Ang pagkakaroon ng kaalaman kung paano gamitin ang lahat ng mahika sa mundo ay nangangahulugang alam mo rin kung paano alisin ang lahat ng mahika sa mundo. Kaya naman, ipinasok sa ulo ni Index ang 100,000 at 3,000 aklat ng mahika. Hindi maunawaan ni Touma kung bakit hindi na lang nila sinunog ang lahat ng aklat na iyon kung ganoon naman ang panganib na dala ng mga ito. Ipinaliwanag ni Index na hindi ang mga aklat ang mahalaga, kundi ang kaalamang nilalaman ng mga ito. Kahit masunog ang mga aklat, maaaring maipasa pa rin ang kaalaman sa pamamagitan ng salita. Hindi kayang sirain ng tao ang mga orihinal. Mas tama sigurong sabihing wala nang magagawa ang tao kundi selyuhan ang mga ito. Ang koleksyon ng mga aklat sa ulo ni Index ay higit pa sa sapat upang masakop ang buong mundo. Sinermunan siya ni Touma dahil hindi niya sinabi ito mula pa sa simula. Natakot lang si Index na baka hindi siya paniwalaan ni Touma, ayaw niyang takutin ito, at ayaw din niyang kamuhian siya nito. Gusto ni Touma na magtiwala siya sa kanya. Hindi niya siya kamumuhian dahil lang sa 100,000 at 3,000 aklat. Buong kumpiyansa si Touma na kaya niyang harapin ang lahat ng mga mangkukulam gamit lamang ang kanyang kanang braso. Sinimulang ikwento ni Index kung paano iniiwasan siya ni Touma noon, saka siya nito kinagat. Sa ibabaw ng gusali, sina Magnus at ang babaeng mahabang itim ang buhok ay nag-imbestiga tungkol kay Touma. Kumpirmado nilang ang kanang braso ni Touma ay hindi isang mahika o kapangyarihang sobrenatural. Ayon sa babae, hindi mag-aaksaya ang Diyos ng hinina para lang lumikha ng isang baguhan na kayang alisin ang kapangyarihan ni Innocentius, kaya napagpasyahan niyang isa lamang ordinaryong tao si Touma. Ang kapangyarihan ni Touma ay nakalista lamang sa mga walang silbing estudyanteng mahilig makipag-away. Ngunit ang nakapagtataka, gumaling ang mga sugat ni Index sa pamamagitan ng mahika, kaya hindi nila alam kung may lihim na organisasyon ng mahika sa bansang ito. Nakita ni Magnus kung gaano kasaya ang maliit na babae, at hindi niya alam kung hanggang kailan pa niya kailangang ipagpatuloy ang trabahong ito na puno ng luha. Sa wakas, nang bumalik si Kamo, hindi na niya tinanong si Touma at pinayagan silang manatili sa apartment. Masayang-masaya si Index na dalhin ang kanyang mga gamit sa pampublikong paliguan. Binanggit kasi ni Miss Kamo ang tungkol sa milk coffee na inihahain doon, kaya gustong-gusto niya itong matikman. Hindi gaanong alam ni Index ang tungkol sa England. Ang maliit na babae ay ipinanganak sa London at lumaki sa isang banal na simbahan. Maaaring dumating siya sa Japan isang taon na ang nakalipas, kaya ganoon na lamang siya kahusay sa wikang Hapons. Nawalan ng alaala ang maliit na babae, nang una siyang magising, hindi niya maalala kung sino siya. Nang makita na mukhang galit si Touma sa kanya, agad na naiinis si Index, kinagat niya siya ng todo at nawala sa kung saan. Naramdaman ni Touma na naging kakaiba ang atmosfera, wala nang kahit isang tao sa paligid niya, at mula sa dilim ay lumabas ang misteryosang babae na may mahabang itim na buhok. Nauunawaan na ni Touma kung bakit hinahabol si Index. Lahat iyon ay dahil sa 100,000 at 3,000 aklat ng mahika. Sa kasalukuyan, nawala na ang lahat ng tao sa paligid. Dahil ginamit ng babaeng may itim na buhok ang isang uri ng rune upang pigilan ang mga tao na lapitan sila. Nagpakilala ang babae bilang Kanzaki Kaori. Ayaw niyang isiwalat ang kanyang titulong mahika. Humingi siya ng pahintulot na diretsyo na sa punto, nais kunin muli si Index bago niya kailanganing banggitin ang kanyang titulong mahika. Kung tatanggi si Touma, sisaksakin niya siya hanggang mamatay upang kunin ang batang babae. Nagbigay muna siya ng babala sa pamamagitan ng isang hampas. Muling pinaalalahanan niya siya ng huling pagkakataon. Nang makita ni Kaori na ayaw pa ring makinig ni Touma, nagsimula na siyang umatake. Ang enerhiya ng espada mula sa kanyang Shichiten Shichitu ay tinatawag na Nanoson, 7 sinag ng liwanag, na kayang pumatay ng kalaban ng 7 beses sa loob lamang ng ilang millisecond. Hindi nakalabisan kung tawagin itong tiyak na kamatayan, dahil sobrang bilis nito na hindi man lang makita ni Touma ang atake. Ngunit dahil sa kanyang braso, naniwala siyang kakayanin niya ito. Narinig na rin ni Kaori ang tungkol sa kanang braso ni Touma na kayang alisin ang mahika. Gayunman, nakaisip siya ng paraan upang iwasan ang tuntuning iyon. Kung hindi mahahawakan ni Touma ang mismong mahika, hindi niya ito kayang alisin. Hindi alam ni Touma kung ano ang dapat niyang gawin, kaya diretsong sumugod siya sa kanya. Patuloy na gumamit si Kaori ng mahika upang itapon siya palayo. Hindi maunawaan ni Kaori kung bakit siya lumalaban ng ganoon kalakas. Kahit tinatamaan, patuloy pa ring sumusugod si Touma. Hinahanap niya ang dahilan kung bakit hindi naglalaho ang mahika gayong malinaw na nahawakan niya ito ng kanyang kamay. Lumabas na gumagamit pala si Kaori ng uri ng manipis na sinulid na kontrolado ng kanyang katana. Hindi siya gumagamit ng mahika. Natuto siya mula sa pagkabigo ni Magnus noon.
Kung makalampas si Toma sa Nanusen Katana, naghihintay naman ang isa pang espada ni Kaori. Binalaan niya si Toma na huwag siyang piliting banggitin ang kanyang titulong Mahika dahil ayaw na niyang muling sabihin ang pangalang iyon. Ngunit hindi kailanman susuko si Toma. Sinabihan niya itong tumahimik, tinawag pa niyang demonyong walang puso. Muling umatake si Kaori, at sa pagkakataong ito, hindi nakaiwas si Toma at tinamaan siya ng hawakan ng espada sa tiyan. Umatras siya sa sakit, ngunit agad siyang nasipa muli. Tinitigan siya ni Kaori ng may anyong panalo, at marahas na tinapakan ang kanyang tiyan. Iniisip niyang walang dahilan si Toma para lumaban ng ganoon katindi para lang sa isang bata. Hindi niya maunawaan kung bakit. Naisip ni Toma kung bakit hindi pa rin siya pinapatay. Sa harap ng tiyak na kamatayan, alam niyang dapat ay namatay na siya 3 o 4 na beses kanina pa. Dahil dito, inakala niyang mayroon pang natitirang pagkatao sa babae sa kanyang harapan. Naisip niyang alam ni Kaori na ang habulin ang isang bata sa gitna ng maraming tao at sugatan siya gamit ang katana ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Nawalan ng alaala ang batang babae dahil sa grupo ni Kaori at kahit nawala na ang kanyang alaala, patuloy pa rin siyang hinahabol. Si Toma mismo ay isang walang silbing tao na walang sapat na lakas para protektahan ang bata. Ang tanging nagawa ni Toma ay walang magawa at panoorin na lamang siyang dalhin palayo. Gayunman, naniniwala siyang may kakayahan si Kaori na protektahan ang lahat ng gusto niyang protektahan gamit ang lakas niya ngayon at nagtataka siya kung bakit kailangan pa niyang gawin ang mga bagay na ito. Ngunit hindi ginagawa ni Kaori ang mga ito dahil sa pansariling hangarin. Ang organisasyong kinabibilangan niya ay siya ring kinabibilangan ni Index sa English Puritan Church. Itinuturing niyang kasamahan si Index at isang napakahalagang kaibigan. Hindi niya kailanman ginustong hiwain ang likod ng dalaga dahil hindi niya alam na nawala ang bisa ng suot nito at hindi rin niya inakala na makasasakit ang slash. Nagsimula siyang ipaliwanag ang lahat. Ang ugat ng lahat ay nagsimula sa perpektong alaala ni Index. Ang mga tao ay may hangganan lamang sa pag-imbak ng alaala dahil nakakalimutan nila ang mga bagay na hindi naman kailangan. Ang ganitong paglimot ay isang uri ng pagsasaayos na hindi sinasadya na siyang dahilan kung bakit nakapamumuhay ng normal ang tao. Ngunit si Index ay hindi ganoon. Nakaimbak sa kanyang isipan ang lahat, pati ang bilang ng mga dahon sa mga puno at ang hugis ng bawat patak ng ulan. Nagsimulang magtaka si Toma na kung talagang magkapareho sila ng pinagmulan, bakit tinawag ni Index ang grupo ni Kaori na masasamang mangkukulam. Hindi siya makapaniwalang nagsisinungaling ang dalaga sa kanya. Patuloy na ipinaliwanag ni Kaori na lahat ng ito ay dahil hindi kayang alalahanin ni Index ang anumang bagay, kaya kailangan niyang hanapin ang sarili niyang mga dahilan sa ilang bagay. Kung hindi binubura ang alaala ni Index, mamamatay siya. 85% ng kanyang alaala ay nakalaan sa 100 at 3,000 aklat, kaya ang natitira lamang ay 15% kumpara sa karaniwang tao. Wala nang ibang paraan. Ang pagbura ng alaala ay isinasagawa sa eksaktong 1 taong siklo at hindi na maaaring gawin kung lumampas. 3 araw na lang ang natitira bago burahin ang alaala ng dalaga tungkol kay Toma, kaya inisip ni Kaori na wala ng dahilan para magpursige pa siya ng ganoon para sa kanya. Mariing sinabi ni Toma na lahat ng ginagawa niya ay dahil kaibigan niya si Index. Mamahalin niya ito magpakailanman. Itinuring ni Toma na mga kontrabida ang grupo ni Kaori dahil hindi nila ipinaliwanag ang lahat kay Index kaya inakala nitong mga kalaban sila. Nagalit si Kaori. Tinanong niya kung nauunawaan ba talaga ni Toma ang tungkol sa kanila, tungkol sa naramdaman ni Magnus habang pinapanood sina Toma at ang dalaga mula sa malayo, ang sakit na tiniis niya habang nagkukunwaring kaaway. Para mailigtas ang isang mahalagang kaibigan, isinantabi niya ang sarili niyang dangal. At nadama ni Kaori na lubusang nabigo si Toma na maunawaan iyon. Galit siyang inatake niya si Toma ng paulit-ulit. Ang grupo rin nila ay nagsikap ng husto, gumawa ng maraming pangako at mga album ng litrato. Ngunit sa huli, bumalik ang lahat sa simula. Hindi na nila kayang tiisin. Hindi na nila kayang tiisin pa ang ngiti ng dalaga. Nakita ni Toma na ipinipilit lang ni Kaori ang kanyang mga irasyonal na pananaw kay Index. Kung natatakot siya sa pagkawala ng mga alaala ng dalaga sa loob ng 1 taon, kung gagawa siya ng mas magagandang alaala para rito sa susunod na taon, kung alam ng dalaga na may kaligayahang naghihintay sa kanya pagkatapos mawala ang 1 taon ng alaala, hindi na niya kailangang tumakas pa. Naramdaman niyang mayroon itong lakas dahil kailangan niyang protektahan ang lahat. Nagsimula siyang magsalita ng may paninindigan upang maliwanagan si Kaori, ngunit agad siyang nawalan ng malay pagkatapos. Lumabas si Magnus mula sa kadiliman at kinumpirma ni Kaori sa kanya na tapos na ang lahat. Samantala, si Railgun at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay pauwi galing sa pamimili. Nakita nila sa kanilang harapan ang mga bakas ng pinsalang dulot ng malilinis na hiwa ng espada. Ang nakababatang kapatid na babae ay isang pulis doon at naramdaman niyang kailangan itong imbestigahan.
Sa gitna ng karamihan, napansin ni Railgun si Index na mukhang litong-lito. Kinabukasan, nadala pa uwi ang sugatang si Toma. 3 magkasunod na araw na siyang walang malay. Naalala niya ang sinabi noon ni Kaori, ngayon na ang huling araw para burahin ang alaala ni Index. Nang makita niyang kilala pa rin siya ng dalaga, alam niyang hindi pa ito nagagawa. Inisip niyang ayos na ang lahat. Natagpuan ni Miss Kamo si Toma na walang malay sa lansangan at dinala ito pa uwi. Nalungkot si Index dahil wala siyang alam, dahil hindi niya nailigtas si Toma. Kung maaari lang, ayaw na sanang marinig ni Toma si Index na magsalita tungkol sa mahika. Nagluto si Index ng masustansyang kanin para kay Toma, ngunit aksidenteng naibuhos ang buong mangkok sa ulo nito. Habang masaya silang nag-uusap, kumatok si Miss Kamo sa pinto, may dalang 2 bisita, sina Magnus at Kaori. Agad na tumayo si Index sa harapan ni Toma upang protektahan ito. Hahayaan niyang saktan siya ng 2 kung iyon ang kailangan, ngunit nakiusap siyang patawarin nila si Toma. 85% ng alaala ni Index ay kailangang mapalitan upang magbigay daan sa 100 at 3,300 aklat. At sa natitirang 15%, kung hindi mabubura ang kanyang alaala 1 beses sa 1 taon, mamamatay ang maliit na babae. 3 araw na lang ang natitira mula nang siya ay malubhang saktan, at wala siyang malay mula noon hanggang ngayon, eksaktong 3 araw. Umalis ang sensei dahil sa isang gawain, iniwan si Toma upang bantayan ang bahay. Sa gabi, naupo siya at pinanood si Index na mahimbing na natutulog, mabigat ang ulo sa pag-isip tungkol sa nangyari. 12 oras na lang ang natitira mula nang dumating ang grupo ni Magnus hanggang sa itinakdang oras. Nakaayos na nila ang mga selyo sa paligid ng lugar. Binalaan ni Magnus si Index na huwag tumakas kung ayaw niyang iwan si Toma, saka umalis. Tiniyak ni Index sa kanya na kung susunod siya sa kanila, sa palagay niya babalik sa normal ang buhay ni Toma. Sadyang hindi na niya hahayaang saktan pa ito. Pagkatapos sabihin yon, nawala ng malay ang maliit na babae sa mga braso ni Toma at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Tumunog ang telepono, si Kaori ang tumatawag. Gusto niyang malaman kung andun ba si Index. Ayaw niyang gisingin ang bata at inutusan siya na makinig ng mabuti sa kanyang sasabihin. Babagsak ang hangganan sa hating gabi ngayong gabi. Maghahanda ang grupo niya upang isagawa ang ritual sa itinakdang oras. Hindi maintindihan ni Toma kung bakit sinasabi ito ni Kaori sa kanya, dahil malinaw na lalaban siya hanggang sa huli. Gusto lang ni Kaori na payuhan si Toma na magpaalam na agad sa bata at umalis sa silid bago sila dumating. Sa bagay na ito, ni Mahika o maging ang 100 at 3,000 aklat ni Index ay walang maitutulong. Nagsimulang magbunyag si Kaori ng mas marami pa. Labis na natatakot ang simbahan sa kakayahan ni Index. Malamang, sa loob ng 100 at 3,000 aklat, mayroong mekanismong nagpoprotekta na pumipigil sa bata na ma-access ang bahaging iyon ng kanyang alaala. At hindi rin pinapayagan ng simbahan ang ibang mga iskolar na makialam sa kanilang mga aklat. Bukod pa rito, mismong ang pagkakabisa ng mga aklat ng Mahika ay nakapinsala na sa utak. Hindi nalaman ni Kaori hanggat kalaunan na hindi Mahika ang solusyon sa problemang iyon. Hindi tulad niya, si Toma ay mula sa mundo ng siyensya, kung saan may mga paraan upang ma-access ang alaala ng bata, pati na ang 100 at 3,000 aklat sa kanyang isipan. At ito ay isang lungsod ng mga estudyante, kung saan maraming esper ang may kakayahang kontrolin ang isipan ng iba. Naisip ni Toma na masyado pang maaga para sumuko. Gusto niyang subukan ng grupo ni Kaori ang ibang mga paraan. Tumanggi si Kaori dahil ayaw niyang manganib. Nang makita ito, pinigilan ni Toma ang galit at pinasya na lalaban siyang muli sa grupo ni Kaori upang mailigtas si Index at maging isang bayani. Mauubos na ang oras. Gusto ni Kaori makita kung hanggang saan kayang umabot ni Toma. Sinimulan niyang basahin ang mga aklat tungkol sa alaala mula sa estante ni Miss Kamo. Maraming paraan upang magdulot ng pagkawala ng alaala. May nahulog na resibo ng bayad sa telepono. Inisip ni Toma na baka si Miss Kamo ang makapagliligtas sa kanya dahil tiyak na kilala nito ang mga eksperto sa pag-isip. Kinuha niya ang telepono upang tawagan ito, ngunit abala si Miss Kamo sa mainit na paliguan at hindi sumagot. Wala siyang magawa kundi tawagan ang mga numero ng isa-isa, ngunit walang tumutugon. Habang tinitingnan si Index, nag-aalab ang kanyang dibdib sa pagkabalisa. Sa wakas, may sumagot, ngunit dahil sa kakaibang impormasyong sinabi ni Toma, hindi siya naintindihan ng kausap. Tumunog ang orasan sa 12:00. Pumasok na sa silid ang grupo ni Magnus. Nagmakaawa si Toma sa kanila, nais niyang maghanap sila ng ibang paraan ng magkakasama. Idiniin ni Magnus ang ulo niya malapit kay Index, tinanong kung may lakas loob ba si Toma na ipagsapalaran ang buhay ng isang taong nasa bingit ng kamatayan, kung may tapang ba siyang hayaang eksperimento ng isang hindi kilalang doktor ang katawan ng bata. Akala niya na wala na kay Toma ang kanyang pagkatao. Kinuha niya ang gamit na kailangan para sa ritual, isang mahiwagang krus. Kung mahahawakan ito ni Toma, mawawala ang krus.
Ang grupo ni Magnus ay papatay lamang ng mga alaala. Mananatiling buhay si Index, ngunit kung mabigo ang eksperimento ni Toma, mamamatay ang bata. Sinermunan niya si Toma, tinawag siyang mamamatay tao na nagpapanggap na bayani, hinamon siyang hawakan ang krus. Habang inaagawan siya ng karapatang mabuhay sa harap mismo ni Index, nagsimulang alalahanin ni Toma ang mga araw na magkasama sila. Gumuhit sina Magnus at Kaori ng mga magic formation sa buong silid. Gusto ni Toma magpaalam sa bata sa huling pagkakataon. Sinabihan siya ni Magnus na umalis dahil kaya ng kanyang mga kamay na pigilan ang apoy at ayaw niyang magkaroon ng kahit anong aberya habang ginaganap ang seremonya. Tumulo ang mga luha ni Toma, hindi niya maintindihan kung bakit kulang ang lakas niya para iligtas ang isang maliit na batang babae mula sa pagdurusa. May natitira pang 10 minuto bago ang oras ng pagbura ng alaala. Gusto ni Kaori bigyan ng pagkakataon si Toma na makapagpaalam dahil siya man ay ginugol ang buong gabi kasama ang bata noong araw ng seremonya. Natakot pa rin si Magnus na baka gumawa si Toma ng anumang desperadong hakbang. Pinakiusapan siya ni Kaori na bigyan si Toma ng pagkakataon at sa huli pumayag din siya. Mahinang iminulat ni Index ang kanyang mga mata, tinanong si Toma tungkol sa mga guhit sa dingding. Nagsinungaling si Toma, sinabing iyon ay mahika ng pagpapagaling lamang. Pagkarinig ng salitang mahika, agad naging alerto si Index, iniisip na may mga salamangkero na namang mangugulo sa kanila. Pinayuhan niya si Toma na tumakas agad. Tinitigan lang siya ni Toma ng may lambing sa kanya itong inihiga. Tapos na ang lahat. Humingi siya ng tawad sa kanya, pinangakong lalakas pa siya. Ang sinumang manghahas na saktan siya, tuturuan niya ng leksyon. Gusto niyang hintayin siya ng bata, hanggang sa dumating ang araw na kayanan niyang iligtas ito. Sumang-ayon si Index at ipinikit ang kanyang mga mata. Bumagsak ang mga luha ni Toma. Ayaw niyang masaksihan ang ganitong katapusan, ngunit wala siyang magawa. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Kaori tungkol sa natitirang 15% ng memorya ni Index. Nagsimula siyang pagdudahan ang pinagmulan ng mga numerong 85 at 15, tumawag pabalik si Miss Kamo. Nang marinig niya ang tungkol sa perpektong memorya, inakala niyang isa lamang itong napakadalang na kondisyong medikal. Totoo, ang mga taong may ganitong memorya ay hindi nakakalimot sa kahit ano sa buong buhay nila, ngunit hindi dapat malagay sa panganib ang kanilang buhay dahil doon. Kaya ng utak ng tao na mag-imbak ng alaala hanggang 140 taon, kaya imposibleng mamatay sa loob lamang ng 1 taon dahil sa sobrang dami ng memorya. Wala ring tiyak na imbakan ng utak ng tao dahil may kanya-kanyang tungkulin ang bawat uri ng alaala. Sa madaling salita, kahit gaano karami ang isiksik, hindi kayang ma-overload ang utak ng tao. Pagkababa ng tawag, tinitigan nito si Index, inaalam kung niloko ng simbahan ang grupo ni Kaori. Ngunit mahimbing itong natutulog sa ganoong kalagayan. Tiyak na may ginawa ang simbahan kay Index na para bang mamamatay siya taon-taon kung hindi buburahin ang kanyang alaala. Sa ganitong paraan, hawak nila si Index at ang 130,000 aklat, kaya hindi siya kailanman makapagtataksil at ang mga kaibigan ni Index ay wala nang magagawa kundi tanggapin ito ng may luha. Hindi maintindihan nito kung ano ang ginawa ng simbahan. Inalis niya ang kanyang benda. Magiging isang bayani siya. Lumapit siya kay Index, sinubukang kapkapan ang paligid ng katawan nito para makahanap ng kakaiba. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang bibig. May tumulak sa kanya palayo. Nagising si Index sa system mode at inatake si Toma. Natukoy ng system ang isang kahinaan sa selyo. Upang maprotektahan ang 130,000 aklat ng mahika, aalisin ng dalagita si Toma. Dumating agad sa lugar sina Kaori at Magnus. Nakumpirma ni Toma na ang perpektong memorya ni Index ay hindi nagdudulot ng panganib sa kanyang buhay, kahit hindi burahin ang mga alaala sa loob ng 1 taon, ibig sabihin, nagsinungaling ang simbahan kina Magnus at Kaori. Nang matuklasan ni Toma ang lihim na ito, inactivate ni Index ang system para pumasok sa enemy elimination mode, pinoprotektahan ang 130,000 aklat. Dumating sina Kaori at Magnus. Matagal nang iniisip ni Toma kung bakit si Index, na may napakaraming aklat ng mahika sa kanyang ulo, ay hindi magamit ang mahika. Nakatutok ang mga mata ng dalagita kay Toma bilang target, inatake siyang muli, at nakita nilang kaya niyang gumamit ng mahika. Lubos na nagulat ang grupo ni Kaori. Muling pinagtibay ni Toma na ang kawalan ni Index ng kakayahang gumamit ng mahika ay isang kasinungalingan ng simbahan. At ang pahayag na mamamatay siya kung hindi buburahin taon-taon ang kanyang memorya ay isa ring kasinungalingan. Ang laman lamang ng ulo ni Index ay mahika ng simbahan, at kung buburahin yon lahat, hindi na kailangang pakialaman pa ang memorya ng dalagita. Gusto niyang mapaisip ang dalawa, kung gusto talaga nilang pilitin ang isang tao na maging taguan ng mga ipinagbabawal na aklat, kailanman ay hindi magsasabi ng totoo ang mga nakatataas sa mga katulad nilang tagasunod. Gusto niyang sila mismo ang magtanong kay Index. Nasa system mode pa rin si Index.
Hindi pa tumatalab ang naunang atake niya laban sa mananakop na si Toma. Dahil dito, patuloy na pinapalakas ng sistem ang kapangyarihang mahikal ng sandata upang mabasag ang harang. Nakalock na ang atake sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang lumipat ng panig si Magnus, inanunsyo ang kanyang titulo sa mahika, saka idinikit ang mga sticker sa buong silid, pumapanig kay Toma upang tulungan siya. Dati, wala siyang pinahahalagahan kundi ang kaligtasan ni Index, handang pumatay ng sinuman para rito, iyon ang kanyang panata mula pa noong mga nakaraang taon. Alam ni Toma na gusto rin ng grupo ni Magnus na mailigtas si Index sa paraang magiging masaya ang lahat. Nagpatuloy si Toma sa pagbibigay ng moral lecture gaya ng isang bida, gamit ang kanyang banal na kanang braso upang harangin ang atake. Sumugod din si Kaori upang tulungan siya. Napakalakas ng mahika na kahit mga satellite ng mundo ay nawasak matapos ang ataking iyon. Ang Dragon Breath, isang alamat na atake na minsang ginamit ng dragon ni St. George, ay lumikha ng sunod-sunod na mga balahibo sa kisem. Binalaan siya ni Kaori na huwag iyong hawakan. Muling umatak si Index. Binasag ni Magnus ang atake, tinulungan si Toma na sumulong. Muling sinuri ng sistem ang sitwasyon, kinilala si Toma bilang pinakadelikadong banta pa rin. Isa pang napakalakas na atake ang bumulaga. Sumugod si Toma sa gitna ng panganib upang mahawakan ang ulo ni Index. Agad na naglaho ang mahika at bumagsak din si Index sa gitna ng mga lumilipad na balahibo sa silid. Nasalo ni Toma ang dalagita. Sa isang saglit ng kapabayaan, isang balahibo ang tumama sa kanyang ulo. Bumagsak si Toma sa sahig. Sa ospital, isang matandang doktor ang nagbabasa ng balita tungkol sa mahiwagang sinag na sumira sa isang artipisyal na satellite, habang sina Index at ang dalawa pa ay pumasok sa lungsod ng walang mga ID card. Pinaghinalaan niya na may kinalaman ang grupo ni Index sa insidenteng iyon. Ipinahayag ni Index na wala siyang alam. Umalis na ang grupo ni Kaori, iniwan ang isang liham para kay Toma. Galit na pinunit ni Index ang sobre. Laman nito ang taos-pusong liham ni Toma, pati na rin ang ulat tungkol sa sitwasyon. Sa kasalukuyan, nais ng simbahan ng English Puritan na agad nang ibalik ang dalagita. Ngunit nang tanungin tungkol sa dahilan ng kanilang kasinungalingan, bigla nilang itinigil ang pag-usad ng misyon. Mas tumpak na sabihing ayaw na ng simbahan na ipagpatuloy ang investigasyon. Bagaman ayaw ni Magnus na ibigay si Index kay Toma, pinayagan pa rin niyang manatili ang dalagita. Mangangalap muna sila ng impormasyon at balang araw ay babalik upang sunduin siya. Hiniling niya kay Toma na manatiling buhay hanggang sa kanilang muling paghaharap. Pagkatapos basahin, sumabog ang liham na parang isang klasipikadong dokumento. Nalungkot ng husto si Index. Naisip ng doktor na dapat niyang puntahan si Toma, ngunit binalaan siya na maaari siyang mabigla. Kumatok ang dalagita sa pinto, nakarinig ng tugon, at pumasok sa silid ng ospital. Nakahiga roon si Toma. Masayang tumakbo siya papunta rito, ngunit hindi na siya naalala ni Toma. Dinagnos ng doktor na nagkaroon si Toma ng memory shock, mas malala pa kaysa sa pagkawala ng alaala. Bagaman naroon pa ang mga alaala, nasira ang kanyang cerebral cortex, kaya hindi na siya makaalala ng anuman na para bang binuksan ang kanyang ulo at pinukpok ng martilyo. Agad na naunawaan ni Index na ang lahat ay dahil sa balahibo. Nang makita ni Toma na malungkot si Index, tinanong niya kung ayos lang siya. Ngumiti ang dalagita at sinabing ayos lang siya, saka sinimulang ikwento ang lahat mula nang una silang magkita sa balkonahe ng dormitoryo. Hindi maalala ni Toma ang kahit ano. Nanginginig si Index habang ikinukwento ang lahat. Inamin niyang mahal na mahal niya ito. Hindi man lang matandaan ni Toma ang pangalang Index, tanging alam lang niya na hindi iyon pangalang ginagamit ng tao. Lubos na nabigla si Index. Ngumisi si Toma, sinabing naloko lamang siya. Nagsimula siyang magyabang, pinaniwala si Index na naalala pa rin niya ang lahat. Binanggit niya ang mahika, alam niyang iyon ang sanhi ng pagkabigla, ngunit dahil sa kanyang mahiwagang kanang braso, naging madali ang lahat ng dalhin nito ang kapangyarihan ng Imagine Breaker sa kanyang ulo at sa balahibo. Iyon ang tawag ng matandang doktor sa kanyang kakayahan. Bago pa man siya mabigla, nawala na ni Toma ang mahika ng pag-atake. Huminga ng maluwag si Index na para bang nabunutan ng tinik sa dibdib. Tinukso siya ni Toma dahil palagi raw siyang nagdadala ng gulo. Nagalit ang dalagita at kinagat siya sa iba't ibang parte ng katawan, sa kagalit na lumabas ng silid. Pumasok ang doktor at nadatnan si Toma na gusgusin, katabi ang isang kaawa-awang unan na wasak na wasak. Sa totoo lang, wala talagang natatandaan si Toma. Ang lahat ng sinabi niya ay mga salitang ibinahagi sa kanya ng doktor, galing sa dalawang kasama. Ni siya mismo ay hindi rin lubos na nakakaunawa. Ayaw lang talaga niyang malungkot ang dalagita. Kahit hindi niya alam kung bakit o paano, ganoon lang talaga ang nararamdaman niya. Namangha rin ang doktor. Patay na raw ang memorya at cerebral cortex ni Toma. Walang dapat na nananatili sa kanyang isipan, at hindi maipaliwanag ng doktor kung saan nanggagaling ang damdaming iyon. Akala ni Toma, galing iyon sa puso niya.
Kinabukasan, inanunsyo ng lungsod na naputol ang buong sistema ng telekomunikasyon dahil sa pagkasira ng isang satellite. Magkakaroon daw ng opisyal na press conference upang talakayin ang isyong ito. Nakipagkita si Magnus kay Commander-in-Chief Alistair. Nakatanggap siya ng utos mula sa Inglaterra. Nagiging komplikado na ang sitwasyon dahil sa paglitaw ng Deep Blood, isang hindi pa nakukumpirmang nilalang, at ang dalagita na may kakayahang pumatay ng partikular na mga nilalang na hindi rin nakukumpirma ang pag-iral ay kasalukuyang bihag. Ang mas komplikado pa ay ang pakikialam ng mga taong hindi dapat naroon sa lungsod, ang mga mangkukulam. Kailangang burahin ng kanilang siyentipikong fraksyon ang buong mundo ng mga mangkukulam dahil parehong may kanikanyang natatanging teknolohiya ang dalawang panig na siyang nagpapanatili ng balanse sa mundo. Kung mapupuksan ng lahat ng espur sa gakuen ang lahat ng mangkukulam, magiging iba ang kalagayan. Ang mundo ng agham ngayon ay mayroon ng likas na kaaway ng mga mangkukulam, ang Imagine Breaker. Dahil walang panganib si Toma, gusto ng commander na magsanib puwersa siya at si Magnus. Hindi rin lalabas ang impormasyon dahil naniniwala ang commander na si Toma ay isang simpleng batang hangal lamang. Ang susunod nilang kalaban ay napakadelikadong mga vampira. Lumubog ang buong paligid sa matinding pulang liwanag. Sa gitna ng lawak ng kulay na iyon ay isang maliit na dalagita. Muli na naman siyang nakapatay ng tao. Sa gakuen, nagrereklamo si Toma tungkol sa isang librong nagkakahalaga ng 3,600 yen. Masyado itong mahal para sa kanya. Nainis si Index at tinanong si Toma kung ano raw ang magagawa nila sa 3,600 yen na yon. Nawawalan na rin ng pasensya si Toma. Kung may oras lang siyang mag-aral araw-araw, hindi na niya kailangang gumastos para sa mga dagdag na libro na gaya nito. Nakatitig si Index sa patalastas ng ice cream sa dingding. Akala ni Toma gusto niyang kumain ng ice cream. Agad siyang sinermona ng dalagita, sinabing hindi naman niya kailanman sinabing gusto niya yon. Hindi rin daw siya kailanman nag-isip na gumamit ng pera ng iba, at hindi rin naman daw niya sinabing gusto niya ng ice cream. Kita ni Toma ang totoo, gusto lang talaga ng dalagita na maupo at kumain ng ice cream sa isang air-conditioned na tindahan. Ang kasuotan ni Index ay pinoprotektahan ng kataas-taasan. Kahit mukhang makapal at mainit ang suot niya, hindi siya kailanman nakakaramdam ng init o lamig. Kahit tag-init o taglamig, hindi niya napapansin ang kaibahan. Bagaman tila magkalapit sila, hindi pa rin maalala ni Toma kung sino talaga ang dalagita. Ganap na niyang nakalimutan ang lahat ng nangyari sa nakaraang 2 linggo. Sa ilang kadahilanan, itinago niya ito sa lahat at kunwari ay maayos lang siya. Higit sa lahat, ayaw niyang malaman ni Index. Dahil ang mga luha at mga ngiti nito ay minsang ibinigay na kay Toma bago siya mawala ng alaala. Nakita ni Index si Toma na tulala kaya sinermonan niya ito ulit. Dahil nasa panahon siya ng pagsasanay, hindi siya pinapayagang kumain ng mga marangyang pagkain. Bagaman sinasabi niyang hindi niya ito hinahanap-hanap, hindi niya kayang labanan ang tukso ng ice cream. Gusto niyang suwayin ang patakaran sa pamamagitan ng pagpapapilit kay Toma na dalhin ang ice cream sa harap niya at ipasubo ito sa kanya. Habang napapaligiran si Toma ng isang dalagita na ganito, 2 kaibigan niyang dumaraan ang nanukso sa kanya. Tinanong nila kung sino si Index. Natigilan si Toma, hindi alam kung ano ang sasabihin. Nang makita yon, nagpatuloy sa walang saysay na biro ang kaibigan niya, iniisip na nababaliw na si Toma sa isang magandang babae. Muling nagtanong ang lalaking may blonding buhok sa tabi nito tungkol kay Index, at pati nagbiro pa na ang dalagita raw ay isang tusong bitag na nanghuhuli ng tao papunta sa himpilan ng pulis. Inisip ni Toma na sobra na ang biro ng kaibigan niya. Totoo naman, medyo payat nga si Index. Nagalit si Index. Sa likod ni Toma ay bumalot ang nakakatakot na aura ng puot. Pagharap niya, nakita niyang binibigyan siya ni Index ng 2 pagpipilian. Itama niya ang pagkakamali niya o magpahinga na siya sa walang hanggang kapayapaan. Sa huli, napilitan siyang dalhin ang dalagita sa isang tindahan ng ice cream. Sa kasamaang palad, sarado ang tindahan, dahilan para muling kumulo sa galit si Index. 4 silang pumunta sa isang burger joint, at masayang nagbitbit ng inumin si Index. Hindi niya namalayan, si Toma na pala ang kailangang manlibre sa lahat. Nagreklamo siya sa kamalasang iyon at isinumpa ang malas niyang buhay. Nakakita si Index ng bakanting lugar, pero may kahina-hinalang dalagitang natutulog doon. Lumapit si Toma para tanungin kung anong nangyari. Inamin ng babae na naubos na niya ang lahat ng pera niya. Naglaro ang 3 niyang kaibigan ng bato-bato pick para malaman kung sino ang kakausap sa dalaga. At ang talo, walang iba kundi si Toma. Kaya siya ang napilitang lumapit at magtanong. Ginastos daw ng dalaga ang lahat ng pera niya sa mga hamburger na tig-100 yen. Dahil mura na at masarap pa, umorder siya agad ng 30. Ngayon, kailangan pa niya ng 600 yen para sa pamasahe pa uwi, pero 500 na lang ang natitira sa kanya. Nasira ang plano niya sa paggastos dahil sa sobrang pagkain. Iminungkahi ni Toma na maaari naman siyang manghiram ng pera para sa tren.
Bigla siyang tumingin pataas at sa sandaling iyon, napakaganda ng ngiti niya. Tumingin ang dalaga kay Toma, gustong manghiram ng 100 yen. Sa kasamaang palad, wala siyang ganoong kalaking pera. Nagsimulang magselos si Index, tinutukso ang dalaga bilang isang mahirap na shaman. Hindi shaman ang dalaga kundi isang mangkukulam. Hinamon siya ni Index na sabihin ang kanyang ranggo at titulong mahika para mapatunayan ito, sabay sabing mas mukha pa siyang monghe o kung anuman. Naisip ng dalaga na may punto si Index. Nagsalita si Toma para awatin ang dalawa, sinabing kahit shaman o mangkukulam siya, pareho rin naman silang marunong bumigkas ng mga mahika. Pagkarinig nito, mas lalo pang nagselos si Index. Biglang may lumitaw sa likuran nila, isang grupo ng mga lalaking nakaitim na suit. Tumayo ang dalaga para manghiram ng 100 yen mula sa kanila. Sila pala ang mga guro niya sa cram school. Sa pag-uwi, gusto ni Index ampunin ang isang pusang gala. Tumanggi si Toma dahil bawal ang alagang hayop sa dormitoryo. Nagpaikot-ikot si Index sa inis, dahilan para matakot ang pusa at tumakbo palayo. Nainis siya at nakipagtalo kay Toma. Bigla niyang naramdaman ang agos ng mana na dumaan sa paligid at sinundan ito. Sinabihan niya si Toma na mauna na sa bahay. Ngunit naramdaman din ni Toma na may kakaibang enerhiya sa paligid niya. Lumapit si Magnus mula sa likuran at sinabing iyon ay mga rune na sumisira sa presensya ng tao. Hindi maalala ni Toma kung sino si Magnus. Ngunit nag-aalala siya sa paghahanap kay Index. Patuloy na nagbubulong-bulong si Magnus sa sarili. Akala ni Magnus ay nagbibiro siya at agad siyang inatake. Mabilis namang na-block ni Toma ang atake. Natutuwa si Magnus. Hindi niya gustong maging magkaibigan sila ni Toma kahit minsan ay nasa parehong panig sila. Gusto lang niyang magkaroon ng maikling pag-uusap. May isang preparatory school na tinatawag na Misawa na sinasabing pinagtitipunan ng mga taong mahilig sa agham at doon ay may batang babae na ikinulong. Ang may gawa ng kasong ito ay isang alkemista mula sa paaralan ng Zurich. Biglang napansin ni Magnus na tila kakaiba ang ikinikilos ni Toma ngayon. Ayaw mahuli ni Toma, kaya agad siyang nagkunwaring normal at pumasok sa malalim na pag-arte. Nagpatuloy si Magnus sa pagbibigay ng impormasyon. Ang pangalan ng alkemista ay Aureolus Ezard, na ngayon ay nagbalik matapos ang 3 taon ng pagkawala. Ang kanyang target ay ang batang babaeng ikinulong sa Misawa, isang cram school na tinatawag na Deep Blood. Ang habol niya ay ang kakayahan ng dalaga na pumatay ng mga bampira. Hindi makapaniwala si Toma na may mga bampira talaga sa mundo. Hindi rin sigurado si Magnus. Ang alam lang niya ay ang kapangyarihan ni Deep Blood na wasakin ang mga bampira. Kailangan niyang hanapin ang mga bampira, at para magawa iyon, ang pinakamainam na paraan ay alamin muna kung paano kontrolin si Deep Blood. Sa madaling sabi, sasamahan ni Magnus si Toma sa paglusob sa cram school para mag-imbestiga. Kung tatanggi si Toma, iiwan siya ni Index. Itinuturing ng organisasyon si Toma bilang kasangkapan para mapanatili si Index sa lugar. Kung hindi siya susunod, mawawala ang halaga niya. Hinayaan ni Magnus na magpasya si Toma para sa sarili. Umalis siya at bumalik sa normal ang kalangitan. Pag-uwi ni Toma, nagsinungaling si Index na siya raw ay nagde-develop para lang maitago ang kuting sa loob ng kanyang damit. Ipinilit ni Toma na ilabas niya agad ang pusa. Mahigpit na niyakap ni Index ang kuting sa kanyang mga braso habang nangangaral tungkol sa kanyang pananampalataya. Walang ibang magawa si Toma kundi payagan ang batang babae na alagaan ang pusa. May gusto rin sanang sabihin si Toma. Nahulog niya ang mga bagong biling libro kung saan-saan. Pupunta siya sa ibaba para hanapin yon at inutusan si Index na manatiling maayos sa bahay. Abala sa paglalaro ng pusa, pumayag si Index. Sa labas, nagdikit si Magnus ng maraming charm para protektahan si Index. Natakot siya na baka may sorcerer na dumating at agawin ang babae. Naisip ni Toma kung umiibig ba si Magnus kay Index. Namula si Magnus at sinigawan siya dahil sa pagsasalita ng kalokohan. Pagkakita ni Toma sa ekspresyon ni Magnus, naunawaan niya ang sitwasyon. Hindi rin alam ni Toma kung ano ang naramdaman niya para kay Index bago siya mawala ng alaala, at ngayon ay nagpapanggap lang siyang si Toma noon na para bang may 2 Toma sa loob niya. Dumating na silang dalawa sa paaralan na sa labas ay mukhang karaniwan lang. Ngunit ang gusali mismo ay isa ng selyo na nilikha ng alkemista. Isa siyang inapo ng isang napakalakas na nilalang. Ang kakayahan ng isang alkemista ay lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. Ibinigay ni Magnus kay Toma ang larawan ni Deep Blood. Ang pangalan niya ay Hingami Asa, ang parehong babae na naubusan ng pera kanina. Pagpasok nila sa loob, tila normal din ang lahat, maliban sa isang bangkay na mukhang robot sa gitna ng bahay. Nakilala ni Toma ang isang shaman na iginiit na tawagin ang sarili niyang sorceress. Kasama ang isa pang sorcerer, si Magnus, dumating sila sa lugar kung saan nakakulong ang shaman. At ang unang bumungad sa kanya ay isang bangkay.
Ito ang katawan ng isa sa 13 mandirigmang Romano ng simbahan at tila kakapatay lang dito. Hindi maunawaan ni Toma kung bakit ito nangyari. Kalma lang si Magnus dahil larangan ito ng digmaan kaya normal lang ang kamatayan. Ngunit kakaiba na ang ibang tao ay naglalakad lang sa tabi ng bangkay, tinatapakan pa ang mga patak ng dugo na para bang walang nangyayari. Ito ang kaibahan ng loob at labas. Parang kapag nakatayo ka sa labas ng barya, hindi mo nakikita ang mga taong nasa loob at gayon din, hindi rin makikialam ang mga nasa loob sa mga nasa labas. Hindi mababasag ang selyo hanggat hindi nasisira ang puso ng mahika. Nagbato ng mahika si Magnus, tila may iba pa siyang dahilan para lumaban. Pumunta ang dalawa sa hagdanan, hindi nila magamit ang elevator dahil nasa loob sila ng barya at hindi nila kayang pindutin ang switch sa labas ng barya. Gustong subukan ni Toma kung makakatawag siya mula sa loob ng barya papunta sa labas nito. Sinubukan niyang tawagan si Index at sumagot pa rin ito gaya ng dati. Ang paraan ng pagsagot niya ay para bang iyon ang unang beses na ginawa niya ito. Nang mapagtanto ng munting babae na si Toma ang tumatawag, sinermunan niya ito sa paggamit ng isang bagay na kasing abala ng telepono at inamin niyang kinain na niya ang 2 cake sa mesa at ang isang puding sa loob ng refrigerator. Lubhang nainis si Toma pero dahil nagawa niyang matawagan si Index, agad siyang kumalma. Sinungaling niyang sinabi na mababawasan ang haba ng buhay nito kapag sumagot sa telepono para lang mapatigil ang tawag. Hindi maunawaan ni Magnus kung paano nagagawang makipagkwentuhan ni Toma sa isang babae kahit nasa gitna ng labanan. Kung mamamatay man si Toma dito, baka pa nga siya matuwa. Napagtanto ni Toma na nagsiselos si Magnus. Para kay Magnus, hindi bagay pag-usapan ang pag-ibig tungkol sa dalaga. Ang buhay nito ay laging nakataya, at kahit mabura man ang kanyang alaala sa loob ng 1 taon, marami ng taong tumayo sa posisyon ni Toma noon, lahat gustong maging isang tao na mahalaga sa kanya. Ginagawa lang ni Toma ngayon ang mga bagay na dating pinapangarap ni Magnus. Dahan-dahan ding naunawaan ni Toma na ang taong nasa puso ni Index ay hindi siya, kundi ang Toma bago siya nawalan ng alaala. Sa ikalawang palapag, nanatiling normal ang lahat ng gawain. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Magnus ang mga tagasunod ng relihiyong agham. Inakala niyang magsusuot sila ng mga talisman o simbolo ng kanilang pananampalataya. Biglang nakatingin sa kanila ang lahat ng estudyante. Malinaw na ang mga nasa loob ng coin ay hindi makakita ng labas ng coin, kaya ito ay labis na kakaiba. Nagsimulang magbulong-bulong ang tao. Lumabas na ang mga estudyanteng dati ay nasa loob ay nailagay sa labas ng coin. Ito ay isang otomatikong babala. Lumitaw ang pilak na liwanag sa mga ulo ng estudyante at lumitaw mula rito ang isang bola. Si Magnus ang unang tumakas, iniiwan ang gulo kay Toma upang harapin. Si Toma rin ay labis na natakot at hinabol siya. Hinabol sila ng mga bola. Ito ay mga replika na kinopya ng Gregorio Chor, isang mataas na antas ng mahika na tinawag mula sa panalangin ng 333 monghe na nangangailangan ng pagkakaisa upang makontrol ang isipan ng tao. Kailangan lamang nilang sirain ang koneksyon. May plano si Magnus, itulak si Toma pababa para siya ang matamaan. May estudyante na naghihintay doon. Kahit na puno ng sugat, nagtiyan pa rin siya ng isang spell at nahulog sa mga bisig ni Toma. Nagtipon ng mga bola sa isang malaking masa at agad na nagkalat, natunaw sa ilalim ng sahig. Lumitaw si Deep Blood. Si Magnus ay kumikilos rin sa labas. Nakita niyang malupit na ginagamit ng alchemist ang mga bata sa laban. Lumitaw ang lalaki, nagtatanong tungkol sa kasama ni Magnus. Inisip ni Magnus na kaya na niya mag-isa para lumaban. Si Asa ay nakaupo kasama si Toma sa tabi ng walang malay na estudyante, pinag-uusapan kung paano siya gagamutin. Napakabigat ng kalagayan ng babae. Kung mapuputol ang isang arterya, magiging mas malala pa ito. Bagaman hindi siya doktor, mas alam ni Asa ang tungkol sa mga ugat sa katawan kaysa sa iba. Hiniling niya kay Toma na makipagtulungan sa kanya. Si Index ay naliligo sa bahay. Naramdaman niyang kakaiba si Toma, hindi niya basta-basta palalampasin kapag kinain ng iba ang puding niya. Kaya umalis si Index sa bahay. Natuklasan niya ang mga rune na nakadikit sa paligid. Natapos na ni Asa ang paunang lunas. Inamin niyang siya ay isang sorceress, pagkatapos ay inilabas ang isang electric baton, sinasabing ito ang kanyang magic wand. Ngayon kailangan nilang dalhin ang babaeng ito sa ospital para sa agarang lunas. Inisip ni Toma na kailangan ding umalis ni Asa para makauwi. Nagulat si Asa. May sarili siyang layunin, isang layuning hindi siya pinapayagang umalis, isang layuning maaari lang matupad dito. Kailangan niya ang alchemist para sa layuning iyon. Ayaw niyang lumabas ng walang dahilan. Ang basta-bastang paglabas ay makaakit ng mga vampira. Naisip niya kung anong klaseng nilalang ba talaga ang mga vampira. Hindi niya sila nakitang naiba sa mga tao. Marunong din silang tumawa at magsakripisyo para sa isa't isa. Ang amoy ng kanyang dugo ang umaakit sa kanila.
Patuloy silang lumalapit sa kanya at pinapatay niya silang lahat ng walang itinatangi. Ang Gakuen ay isang maunlad na syudad. Akala niya marahil ay nabunyag na ang kanyang lihim, ngunit ayaw na niyang pumatay ulit ng kahit sino. Kung mapipilitan siyang pumatay ng tao, pipiliin na lang niyang patayin ang sarili niya. Palaging nagtataka si Touma, kung ayaw niyang makaakit ng mga vampira, bakit siya pumunta sa restaurant na yon? Sa madaling sabi, kailangan siya ng alchemist dahil gusto nitong makaakit ng mga vampira, kailangan niyang lumabas. Bagaman labag ito sa layunin niya, nangako ang lalaki na hindi niya sasaktan ang mga vampira. Sinabi nitong kailangan niya ang kapangyarihan ng vampira para mailigtas ang isang tao, kaya nagkaroon sila ng kasunduan, gamit ang kapangyarihan ni Asa upang mailigtas ang isang tao. Nakikita ni Touma ang lahat bilang isang pagkakamali. Kahit na ang lalaki ay eksaktong tulad ng pagkakalarawan ni Asa, naramdaman ni Touma na kailangan niya itong pigilan bago maging ireparable ang sitwasyon. Lumitaw ang alchemist, nagdadala ng isang hindi nakikitang presyon. Hindi makalapit si Touma sa kanya. Nang siya ay malapit nang tapusin si Touma, tumayo si Asa sa harap niya bilang kalasag. Parang may naunawaan si Touma. Akala ng alchemist na ginagamit lang ni Touma si Deep Blood. Pinrotektahan siya ni Asa, sinasabing wala siyang alam tungkol sa kanya hanggang sa dumating siya rito para magligtas ng isang tao. Lalaban siya laban sa alchemist. Kumuha siya ng karayom at tinusok ito sa leg ng lalaki. Lumabas na si Index. Nagising si Touma sa isang kakaibang lugar. Upo si Magnus sa tabi niya, pakiramdam ay parang nakakalimot lang siya ng isang bagay. Si Touma lamang ang nakakaalala ng lahat. Pinagbiro niya si Magnus, pinagawa ng clone face, at saka siya sinuntok dahil sa lakas ng loob nitong iwan siya. Natagpuan ni Index ang daan patungo sa cram school. Naghihintay doon si Oriolus, tinatanong kung naalala pa siya ni Index. Ginamit niya ang teknik para patagilin si Index, pinailalim sa unconscious, at bumalik na ang grupo ni Touma. Nakatayo sila sa harap ng tunay na Gregorio Chor. Bukod sa 13 Knights, mayroong 3,033 monghe na nagdarasal sa St. Peter's Church. Nilikha nila ang banal na artilerya na nagbabadya sa lungsod ng pula. Gumuho ang gusali at pagkatapos ay bumalik sa dati. Iyon ang tunay na kapangyarihan ng alchemist. Sa sandaling iyon, nakita ni Touma ang sumasag sa kalsada na sumadsad na sombrero ni Index, habang ang maliit na babae ay nakahiga ng ayon sa mga bisig ni Oriolus. Upang mailigtas si Deep Blood Himgami Asa, pumasok si Touma at ang mahabang buhok na si Magnus sa Misawa Cram School. Naghihintay sa kanila si Alchemist Oriolus Ezard, na may kakayahang kontrolin ang lahat ng bagay, ngunit sa kakaibang paraan, naroon din si Index. Pagkatapos magpalibot sa gusali ng ilang sandali, natagpuan ni Magnus ang kinaroroonan ng Alchemist. Bagaman ganoon ang sitwasyon, ang lahat ng sinabi niya ay naging katotohanan. Kaya hindi alam ni Touma kung paano ililigtas si Asa, at tila dumating rin dito si Index. Naniniwala si Magnus na kahit na totoong dumating ang babae rito, wala siyang dapat ikatakot na panganib. Sandaling huminto, tila may naunawaan si Magnus. Matapos manirahan sa pag-iisa ng 3 taon, hindi alam ng alchemist ang nangyari sa labas na mundo. Sa madaling sabi, kung walang magic o teknolohiya na maaaring burahin ang pagkakamali, bakit hindi mag-atubiling pumili ng landas ang mga tao? Ipinahiga si Index sa mesa. Nagtaka si Asa kung sino ang maliit na babae. Darating ang araw na siya ay malaya sa sumpa. Nakita ng alchemist na malapit na ang araw na yon. Palagi niyang ginagamit ang dugo upang akitin ang mga vampire kay Oriolus. Nang marinig ito, naisip niya na sa pagkakataong ito, wala nang masasaktan. Dumating si Touma sa lugar. Nang makita si Index, nais niyang agad na habulin at kunin siya, ngunit pinigilan siya ni Magnus. Nakita ni Magnus na hindi makakamit ni Oriolus ang kanyang layunin. Nang mabunyag ang kanyang plano, nais niyang magpanggap upang pahirapan sina Magnus at Touma sa kanilang sariling kakulangan. Nakita ni Magnus ito bilang katatawanan. Muling sinabi niya na hindi kayang gawin ni Oriolus iyon, iligtas si Index. Ngunit iginiit pa rin ni Oriolus na kaya niyang iligtas ang babae. Pinapasan ang pasanin ng 100 at 3,000 magic books, at hindi makalayo sa sumpa, tahimik na nagtiis ang maliit na babae. Pagkatapos, tinanggap niya ang kanyang kapalaran, mas inaalala pa ang hinaharap ng iba kaysa sa kanyang sariling buhay. Noon, siya ang naging partner ni Index. Ngayong taon ay si Touma, noong nakaraang taon ay si Magnus, at ang partner ni Index 3 taon na ang nakalipas ay walang iba kundi si Oriolus Ezard. Kahit ngayon, kung ayaw niyang mamatay, kailangan ng maliit na babae na tiisin ang sakit ng pagkawala ng kanyang alaala sa isang taunang siklo. Ito ay isang kapalarang hindi maiiwasan ayon sa nakikita ni Oriolus. Kaya nais niyang gawing vampire ang babae, isang nilalang na kayang mag-imbak ng alaala sa utak na katulad ng sa tao. Tanging kaibahan lamang na ang utak ay hindi kailanman mapupuno upang patuloy na mabuhay. Paghiwalayin niya ito mula sa katawan ng tao.
Sa madaling salita, hindi maikakailan na ililigtas nito ang babae. Nakita ni Toma ang kabagsikan nito, pinipilit ang Esper na gumamit ng magic at sinasamantala rin si Asa. Bilang isang taong nasaksihan ang trahedya na nangyayari sa isang taunang siklo, nang marinig ang huling salita ng babae na may ngiti, hindi ito matiis ni Aureolus. Nang makita niyang hindi niya mapapaniwala ang hangal na ito, tinawag ni Magnus si Toma upang turuan siya ng leksyon. Nailigtas si Index dahil sa kanya. Ang hindi nagawa ng alkemista, nagawa ni Toma dahil nagkanulo si Aureolus sa Roman Church at nagkubli sa loob ng 3 taon. Hindi siya makapaniwala dahil si Toma ay ordinaryong tao lamang. Inutusan ng English Puritan Church si Magnus na huwag ikalat ang balita, ngunit ibubunyag niya ang isang lihim sa alkemista. Ang kanang braso ni Toma ay ang Imagine Breaker, na nangangahulugang siya ay may supernatural na kapangyarihan at hindi ordinaryong tao. Sa kasalukuyan, si Index ay labis na masaya kasama ang kanyang partner. Nang makita ito, ganap na nabigla si Aureolus. Malabong tinawag ni Index ang pangalan ni Toma, parang natutulog na kuting na humihingi ng candy na mansanas. Nagulat din ang lahat sa paligid. Natawa ng baliw si Aureolus, pinilit sina Toma at Magnus na humiga sa lupa para sa kasalanang pagtapak sa kanyang damdamin. Muling sinaksak niya ang karayom sa kanyang leg, nais patawan ng kamatayan si Toma. Tumayo si Asa upang pigilan siya. Nais niyang paliwanagin siya, ngunit isinumpa siya nitong mamatay, kaya siya ay nahulog. Palaging hinahangad ni Asa ang magic. Akit niya ang mga vampira, at lahat ng nasa harapan niya ay mamamatay. Ayaw na niyang saktan pa ang sinuman. Nang hanapin siya ni Aureolus, ang ngiti nito ay dalisay, tanging hangarin lang na iligtas ang minamahal ang nakapaloob, kaya sinunod niya ito. Ngayon, hindi na siya kailangan ni Aureolus, tanging pagtupad sa pangakong palalayain siya sa sumpa ang natitira. Sa pamamagitan ng kanang kamay ni Toma, nagsimulang huminga muli si Asa. Tumayo si Toma. Tutulungan niya ang engkanto na ito na makita ang liwanag. Lumapit si Toma. Patuloy na pinipigilan siya ni Aureolus na huminga, pinapailawan ng kuryente, pinapatamaan ng bumagsak na kotse sa kanyang ulo, lahat ay nan-neutralize ng kanyang braso. Nalaman ni Aureolus na hanggat hindi nahahawakan ni Toma ang kanyang magic, epektibo ito. Gumawa siya ng malaking kaliber na baril, tinutok kay Toma, at tuloy-tuloy na pinapaputok. Hindi niya agad pinatay si Toma, gusto niya lamang itong aliwin ng kaunti. Nabawi na ng malay si Magnus at nagtanong tungkol sa kakayahan nito. Kung mayroon siyang ganoong hindi matatalong kakayahan, bakit kailangan pa niya ng deep blood at mga vampira kung kaya naman niyang gumawa ng vampira gamit ang alchemy? Nagalit si Aureolus, pinalipad si Magnus pataas sa langit, at isinumpa siyang mapunit-punit. At sa ganoon, tunay na napunit si Magnus sa mga piraso. Bahagyang naunawaan ni Toma na kung sa isang salita lang masasabi ang solusyon, bakit hindi niya nalang sinabi na ligtas si Index? Ipinapakita nito na hindi sapat ang kanyang kapangyarihan para likhain ang lahat. Pinaputukan si Toma hanggang sa dumugo, ngunit patuloy siyang tumawa ng manyakali, kaya lumipat ang takot kay Aureolus. Lumakad siya patungo rito. Kahit na naglunsad si Aureolus ng sunod-sunod na super makapangyarihang atake, hindi siya natitinag. Nagpanik siya, naglabas ng maraming karayom, ibinagsak sa sahig, at kailangan pang umupo para pulutin ang mga ito. Nalaman ni Toma na kung wala iyon, wala siyang magagawa. Natakot siya, gumapang sa ilalim ng mesa para magtago. Naalsa na ni Magnus si Index sa isang punto. Tunay na nagpanik ang alchemist. Pinagtibay ni Toma na hindi siya makakapanalo dahil ang kapangyarihang iyon ay hindi makalikha ng lahat sa pamamagitan ng salita lamang, kundi nililikha lang ang nasa isip ng taong iyon. Tunay na isang halimaw si Toma. Kinabukasan, bumalik si Toma sa ospital. Nang makita kung paano gumaling ang napakaseryosong sugat, sinabi ng matandang doktor na talagang parang pantasya ang katawan niya. Dahil na ospital na siya ng 2 beses sa loob ng 10 araw, inakala niya na may crush si Toma sa nurse. Nagdala si Magnus ng isang basket ng prutas para bisitahin siya. Nanatili siyang malamig, walang intensyong maging kaibigan kay Toma, dumating lamang para tingnan kung patay na siya, tunay na sa sondir. Nawala na lahat ng alaala ni Aureolus kasama ang kakayahang gumamit ng mahika. Masyado itong malupit kung papatayin siya, kaya binago na lang ni Magnus ang kanyang mukha. Nagsara na rin ang paaralan ng Misawa. Mula sa labas, narinig ang tinig ni Index. Pagpasok ng maliit na babae sa kwarto, wala na si Magnus. Umakyat siya sa kama ni Toma, sinasabing alam na niya ang lahat tungkol sa paglaban niya para kay Asa. Sinundan din niya si Index rito para pasalamatan si Toma. Tinanong niya kung bakit iniligtas siya ni Toma. Para kay Toma, hindi kailangan ng dahilan ang pagliligtas ng tao. Kaswal na kumain si Index ng mansanas habang nakaupo pa sa kama ng pasyente. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpa siya ang simbahan na alagaan si Asa, ang mobile church ni Index sa unang pagkakataon. Ngumiti si Asa. Nakatutok ang railgun sa isang binatang may puting buhok.
Inaayos niya ang crusher, isang hakbang pakanan, tinutok ang target na may codename na accelerator, at hinatak ang gatilyo. Naitulak siya pabalik, labis ng nasugatan, at ang ilang bahagi ng baril ay nagkalat sa paligid. Nangatnat siya palayo, ngunit nahanap siya ng lalaking iyon. Ngumiti ito, nagpapakita ng kasuklam-suklam ng ngiti. Karaniwan, ang re-examination sa panahon ng summer break ay ginaganap sa Hulyo, at nagtatapos ang ikalawang semestre sa unang bahagi ng Hunyo. Ngunit si Kamijo Toma ay kailangan pa ring pumasok sa paaralan para maghanda sa re-examination sa ika-20 ng Agosto. Marahil dahil na-miss niya ang nakaraang re-examination. Dahil nawala ang kanyang alaala, pakiramdam ni Toma ay parang binabayaran niya ang mga bagay na galing sa wala. Sa natitirang 2,000 yen lamang sa kanyang bulsa, ipinikit niya ang ngipin at bumili ng malamig na tubig mula sa vending machine. Ngunit sira ang makina. Wala siyang magagawa kundi sisihin ang kanyang malas. Habang nakikibaka siya, isang babae sa uniforme ng Takiwadai School ang nagtulak sa kanya para gumawa ng puwang para sa sarili niya. Nakita si Toma na nakatunganga, saka inilunsad ng babae ang isang malakas na kidlat na atake. Ipinakilala ang sarili gamit ang tamang pangalan, Misaka Mikoto. Gusto niyang maalala siya ng isang hangal na tulad ni Toma. Gamit ang kanyang kanang kamay, pinigilan ni Toma ang kanyang atake. Hinulaan niya na kilala niya ang babae, kaya pinaalalahanan siya na nilulunok ng makinang iyon ang pera. Wala namang pakialam ang babae. Mayroon siyang espesyal na teknik para pilitin ang makina na iluwa ang isang lata ng tubig nang walang ginastos na kahit 1 yen. Nagpatuloy siya sa sipa at agad na inilabas ng makina ang tubig. Matanda na ang makinang ito, kaya madali itong mapadrop ng mga bagay, kahit hindi mo malalaman kung anong uri ang lalabas. Nagulat si Toma. Hindi niya inasahan na may ganitong bagay na gagawin ang mga dalagang mula sa Takiwadai, kaya sinabog ni Misaka ang bote ng tubig, sabihing napakaraming uri ng babae sa mundong ito. Hinulaan ni Toma na dahil sa mga taong tulad niya, naging ganoon ang kakaibang ugali ng makina. Nakita si Toma na nahihirapan, masayang tinanong siya ni Misaka kung magkano ang nakain ng makina. Nang marinig ang halagang 2,000 yen, hindi mapigilang tumawa si Misaka. Si Toma ay naiwang walang kahit isang barya. Nakaramdam ng awa, gumamit si Misaka ng kidlat upang pilitin ang makina na iluwa ang maraming lata ng tubig. Kahit hindi na ibalik ang 2,000 yen, pinunan siya ng makina ng higit sa 2,000 yen na halaga ng mga kalakal. Tumakbo si Toma palayo. Nang umupo siya sa isang bangko, naabutan na siya ni Misaka, inihagi sa kanya ang isang lata ng pulang biyen na tubig, pinapayuhan siyang tanggapin ang realidad at kunin ang tubig dahil ito ay orihinal na kanya. Ayon sa kanya, kung tatanggapin niya ang tubig, magiging kasabwat si Toma sa isang kaso ng pinsala sa pampublikong ari-arian at pandarambong sa estado. Bagaman maayos niyang tinatanggap ang mga bagay, kinuha ni Misaka ang isang lata at umupo, nagrereklamo na mukhang hangal si Toma sa kanyang kapangyarihan, malinaw na natalo niya siya. Isa sa 7 pinakamalakas na espor sa Gakuen, inisip niya na dapat ay may pananagutan si Toma. Hindi naaalala ni Toma kung paano niya siya natalo, ngunit sa tuwing binabanggit ng mga babae ang salitang pananagutan, may nangyayaring hindi ka nais-nais. Nang makita siyang kinakapalan ng ulo sa pagkabigo, ginulat niya ang espiritu ni Toma, iniabot ang isa pang lata ng tubig, sinasabing kung malalaman ng ibang babae na binibigyan niya si Toma ng tubig, lahat sila ay mawawala sa malay. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumitaw ang nakababatang kapatid ni Misaka. Malinaw na sinabi ng kapatid niya na pupunta siya sa makeup exam, ngunit ngayon ay nakikipag-chat siya sa isang lalaki. Ipinakilala ng nakababatang kapatid ang sarili bilang katulong ni Misaka, na si Shirai Kuroko. Kung nais niyang lapitan siya, kailangan niyang madaig muna ang katawan ng kapatid na yon. Nagalit si Misaka at naglunsad ng kidlat na atake. Naiwasan ito ng nakababatang kapatid, pinapayuhan ang kanyang kapatid na maging maingat sa pagpili ng nobyo, pagkatapos ay nawala. Tiyak na ang kakayahan ng maliit na babae ay teleportation. Biglang lumitaw ang isa pang tao na mukhang si Misaka rin, si Misaka Hash. Tumugon siya ng robotiko. Dumating siya rito para magsagawa ng eksperimento. Lumapit si Misaka upang balutin ang kanyang kapatid na nahulog mula sa langit, nais niyang umalis agad at pagkatapos ay nagpaalam kay Toma. Natagpuan ni Toma na medyo komplikado ang sitwasyon. Dinala niya pabalik ang tambak ng tubig. Isang tennis ball ang patuloy na humahabol sa kanya na nagdulot sa kanya na matumba at mahulog. Lumitaw si Misaka. Malinaw na kinuha lang niya ang kanyang kapatid para sa isang bagay. Noong una, si Misaka ang nakasuot ng shorts. Ngayon, nakasuot siya ng underwear. Kaya ito ang robotic na kapatid. Hindi siya tulad ng kanyang nakatatandang kapatid, wala siyang kakayahang makita ang daloy ng kuryente at ang atraksyon ng mga magnet, kaya ang malaking aparato sa kanyang ulo ay isang kinakailangang kagamitan. Umunat ang nakababatang kapatid at nagtanong kung saan niya dapat dalhin ang mga lata ng tubig. Hindi na kailangan ni Toma ang mga ito, ngunit iginiit pa rin niya na tutulungan siya.
Dinala nilang dalawa pabalik sa dormitoryo ang tambak ng tubig. Isang maliit na batang babae na nakamaid ang dumating para maglaro dahil nawala ng kuryente sa kanilang bahay. Ito ang half-sister ng isa sa mga kaklase ni Toma na nakatira sa silid sa tabi na ang pangalan ay Meika. Sa kasalukuyan, nag-aaral ang maliit na babae sa maid school. Inalok siya ni Toma ng isang lata ng tubig. Tinanggap niya ito, pinapaalalahanan siyang ilabas ang kanyang kapatid sa araw dahil sobra ang ingay na ginagawa ni Index sa dormitoryo. Akala ni Misaka na may kakaibang hilig si Toma sa pagpapanatili ng mga loli sa bahay. Pagbalik niya, nakita niya sina Index at Asa na nakaupo sa pintuan. Akala nila, kahit na may mga batang babae na sa bahay, nagdala pa rin si Toma ng iba pang mga babae mula sa labas. Ang dalawang babae ay nag-aalis ng pulgas sa pusa, na nangangahulugang puno rin ng pulgas ang silid. Humugot si Index ng dahon, iniisip na matatanggal nito ang mga pulgas, habang si Asa naman ay kumuha ng kakaibang spray, nais na sprayin ang pusa para patayin ang mga pulgas. Umalong ang robotic na tinig ni Misaka, sinasabi na may paraan upang matulungan ang pusa. Gumamit siya ng sapat na kuryente upang ang mga pulgas lamang ang mapatay. Pagkatapos, pinayuhan niya si Toma na gumamit ng insect repellent sa silid. Bumalik si Toma sa klase, at kahit nakatanggap siya ng one-on-one na pagtuturo, pakiramdam niya ay hindi siya umunlad. Nagsimula ang guro na magturo tungkol sa self-improvement model ni Misaka, na umakyat mula level 1 hanggang level 5, naging ikatlong pinakamalakas na tao sa Gakuen. Naupo si Misaka, naliligaw sa pag-isip. Lumapit si Toma sa kanya. Magkasama nilang tiningnan ang tanawin. Ipinahayag ni Misaka ang kanyang pagkamuhi sa mga hot air balloon at sa labis na pag-asa ng tao sa mga makina. Nagpadaloy siya ng mahabang usapan, pagkatapos ay tinamaan si Toma sa ulo. Mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagpaalam siya para umuwi muna. Nang makita ang nakababatang kapatid na nakaupo malapit, lumapit si Toma upang pasalamatan siya. Ang maliit na babae ay nag-aalaga ng isang inabandona at ligaw na pusa. Natatakot ang pusa sa kanya dahil sa paligid niya ay patuloy na may maliit na daloy ng kuryente. Hindi ito sapat upang makaapekto sa tao, ngunit napakasensitibo nito sa mga hayop. Pinayuhan ni Mikasa si Toma na dalhin ang pusa sa bahay at pangalanan itong Dog. Nang payuhan si Toma na bigyan ito ng mas cool na pangalan, ginamit niya ang pangalan ng isang general. Pumasok si Toma sa isang bookstore, nais hanapin kung paano alagaan ang mga pusa, dahil si Index at Asa sa bahay ay tila medyo predatory. Misaka ay muling pinaalala sa kanya na huwag saktan ang mga hayop. Hiniling din niya na dalhin ni Toma ang pusa sa loob ng bookstore. Ibinato ni Toma ang pusa pabalik sa kanya, pinapayuhan siyang buksan ang kanyang puso at kilalanin ito. Hindi niya maintindihan kung paano kayang maging napakabastos ng tao na itapon ang isang kuting ng ganoon. Sa likod ni Misaka, lumitaw ang puting-haired na lalaki. Hinabol niya ito patungo sa isang makitid na alley, tinatanong kung alam niya kung sino ang pinakamalakas sa Gakuen. Ang ikatlong rank na spore ng Gakuen, Misaka Mikoto, isang kakilala ni Toma bago niya nawala ang kanyang memorya, ay may nakababatang kapatid na eksaktong kapareho niya. Sa dami ng komplikasyon, hindi pa rin natutukoy ni Toma ang layunin ng kapatid. Ang kapatid ay hinabol patungo sa isang dead-end alley. Nagtaka ang humahabol kung bakit siya tumatakbo, na may pangungutya, sinasabing laruan lamang ang baril sa kanyang kamay. Patuloy siyang nagpaputok sa kanya, ngunit mabilis na bumalik ang mga bala pabalik sa kanya. Siya si Accelerator, ang pinakamalakas na tao sa Gakuen City. Lahat ng atake na nakatuon sa kanya ay agad na napapawi. Napakabigla ng nakababatang kapatid kaya siya tumakas. Gumamit siya ng napakalaking kidlat laban sa kanya, ngunit agad siyang na-electrocute ng sariling atake. Ang kakayahan ni Accelerator ay i-reverse ang lahat ng vectors, kinetic energy, thermal energy, electrical energy, lahat ng uri ng vector na tumama sa kanya ay magbabago ng direksyon. Ang ma-counter ay ang default na estado lamang. Patuloy niyang tinatanong ang kapatid ni Misaka, sinasabing ngayon ay nahahawakan niya ang daloy ng kanyang dugo. At kung i-reverse niya ang mga vectors doon, iniisip niya kung ano ang mangyayari sa katawan ng tao. Lumabas si Toma. Tanging ang itim na pusa ang naghihintay, walang bakas ng kapatid ni Misaka. Kinuha niya ang pusa, tumingin sa alley, nakaramdam ng kakaiba, at pumasok. Nakita niya ang mga sapatos na nakahandusay sa lupa at mga kalat-kalat na bala. Sa pinakalalim, naroon ang bangkay ng nakababatang kapatid na nakahandusay sa isang pool ng dugo. Agad dumating ang pulis, nakita si Toma na nakaupo na parang wala sa sarili sa isang sulok. Tinawag siya ng isang opisyal, kailangan siyang manguna para siya satin ang crime scene. Pinangunahan niya ang mga ito sa loob. Nandoon pa rin ang mga sapatos. Nandoon pa rin ang mga kalat na bala. Ngunit ang bangkay ay nawala. Lubos na nakakatawa sa kanya ito. Patuloy siyang tumakbo papasok sa alley, ngunit paglabas niya, nakita niya ang nakababatang kapatid na ligtas na ligtas.
Nagdala ito ng malaking bag, humihingi ng paumanhin na kailangan niyang bumalik matapos makumpleto ang eksperimento. Hindi maintindihan ni Toma ang nangyayari, inisip niyang namatay ito. Ngunit nakita siyang maayos ay nagpasaya sa kanya. Iniulat ng nakababatang kapatid na si Misaka nga ay namatay. Ngayon napansin ni Toma ang bag na dala niya sa likod at tinanong kung ano yon. Kailangan ni Misaka si Toma na kilalanin muna ang password. Matapos suriin, nakumpirma niya na hindi siya konektado sa eksperimento. Ang laman ng bag ay ang Misaka na namatay. Ang batang babae sa harap ni Toma ay tinawag ang kanyang kapatid. Patuloy na lumitaw ang isa pang kopya ni Misaka at pagkatapos ay mas marami pang kopya. Humingi sila ng paumanhin sa pag-iwan ng pusa, ngunit hindi nila maaaring hayaang mapasama ang isang inosenteng nilalang. Lahat sila ay nagsalita sa parehong robotic na paraan. Humingi ng paumanhin si Misaka sa istorbo kay Toma nang hindi kinakailangan. Lahat ng Misakas dito ay totoong Misaka. Lubos na nalito si Toma ngayon, hindi na niya maintindihan ang sitwasyon. Ipinaliwanag ng mga Misakas ang sitwasyon sa kanya. Ang Misaka na nakilala niya ngayon ay may numero na Zeus32, ang nasa loob ng itim na bag. Bukod sa pagkontrol ng kuryente, kaya rin ng mga Misaka na i-link ang kanilang mga brainwave. Lahat ng Misakas dito ay nagbabahagi ng alaala ng Misaka na nakilala ni Toma ngayon. Sila ay clones na ginawa para sa militar na layunin mula kay Misaka Makoto, isa sa 7 level 5 espors ng Gakuen. Nandoon siya para sa isang simpleng eksperimento na hindi maipapaliwanag sa mga dayuhan. Tiniyak niya kay Toma na hindi ito pagpatay at humingi ng paumanhin sa paglahok niya sa eksperimento. Isa-isang umalis ang mga Misakas na iniwan si Toma kasama ang pusa. Naalala ang kakaibang kilos ni Misaka noong araw na yon, hinulaan ni Toma na alam din niya ang tungkol dito. Nasa bahay ni Miss Kamo si Asa na inimbitahan para sa isang barbecue upang makapagkilala. Bago magsimula, nais ni Asa na ikwento ang isang nakakatakot na alamat tungkol sa lungsod na ito. Idineklara ni Miss Kamo na hindi siya matatakot sa ganoong mga simpleng takot. Ang kwento na dinala ni Asa ay tungkol sa mga sangkap sa inihaw na karne na nagdudulot ng kanser. Nagsimulang makaramdam ng kaba si Miss Kamo na hinahanap na baka sinusubukan lang siya ni Asa takutin para mapag-isa ang lahat ng barbecue. May dingding na kumakatok sa labas. Pinayagan ni Miss Kamo si Asa na buksan ito habang siya ay mabilis na kumakain ng ilang piraso ng karne. Tumingin si Asa sa peephole at wala namang tao. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Index na nakahiga, gutom na gutom sa sahig. Mabilis niyang isinarado ang pinto, iniulat kay Miss Kamo na walang bisita. Sa muling pagbukas ng pinto, iniangat ni Index ang pusa na nakikiusap na payagang kumain din. Walang magawa, pinayagan ni Asa si Index na pumasok habang kumukuha ng isang masarap na piraso ng inihaw na karne. Nagreklamo si Index na umalis si Toma at iniwan siyang gutom sa bahay. Dahil isa na lang ang karagdagan sa mga bata, naramdaman ni Miss Kamo na kaya pa niyang hawakan ito. Tumingin si Index sa plato ng premium na karne at kumislap ang kanyang mga mata. Sumakay si Toma sa bus na huminto sa paaralan na pinapasukan ni Misaka. Dinala niya ang pusa at pumasok palihim sa kwarto ni Misaka. Hindi niya alam ang susunod na gagawin, tila hindi angkop na diretsong tanungin ang tungkol sa eksperimento. Tinawagan niya ang numero ni Misaka. Sagot ng nakababatang kapatid, nagkamali siya ng kwarto. Pinawi ng nakababatang kapatid ang kanyang pag-aalala, sinabing siya ay kasama ni Misaka sa kwarto. Nakita ang pamilyar na boses ni Toma, sumigaw ng malakas ang nakababatang kapatid. Dahil hindi pa nakabalik si Misaka mula sa paaralan, inisip ng nakababatang kapatid na dapat pumunta si Toma sa kwarto at maghintay. Kumatok siya sa pinto. Nakahiga sa kama ang kapatid mula sa disciplinary committee. Nagtataka siya kung may ginawa bang pabagsakin o delikadong bagay si Toma at ang kanyang kapatid kaya narito si Toma dahil hindi siya mukhang taong nais pag-usapan ang mga bagay na romantiko. Itinuro niya ang kama sa tabi niya, sinabing umupo si Toma roon, iyon ang kanyang kama, habang ang kama na kanyang hinahigaan ay pag-aari ni Misaka. Tinawag ni Toma na pervert ang kapatid, agad siyang nagbawi. Sinimulang tanungin ni Toma kung magkasama sila sa kwarto ni Misaka. Nahulaan niya na parehong kaklase ang dalawa. Sa katunayan, ang nakababatang kapatid ay nag-aaral sa mas mababang baitang. Lumipat siya sa kwarto dahil lumipat na ang dati niyang roommate. Tiniyak niya na lahat ay ganap na legal dahil sa kanyang kapangyarihang ipinagkaloob ng langit. Maraming kaaway si Misaka at natatakot ang nakababatang kapatid na maaaring masaktan ang kanyang mahal na senior dahil sa mga roommate. Gusto niya na magkaroon si Misaka ng maaasahang boyfriend. Lumapit ang mga hakbang, ang tagapagbantay ng madilim na dormitoryo. Kung matuklasan niyang may lalaki sa takiwaday female dormitory, tiyak na mapahamak sila. Gusto ng nakababatang kapatid na gumamit ng teleportation para makatakas, ngunit nang mahawakan niya si Toma, agad na nawala ng bisa ang kanyang kapangyarihan. Walang ibang pagpipilian, kinailangang itago siya sa ilalim ng kama.
Dumating ang tagapagbantay para ipaalala na bumaba na para sa hapunan. Nakita ni Toma ang isang zippered teddy bear sa ilalim ng kama. Pagbukas niya, natagpuan niya ang mga dokumento tungkol sa isang eksperimento gamit ang mga kapatid upang evolve si Accelerator. Natuklasan ng mga siyentipiko na maaaring maabot ni Asperger ang level 6 sa pamamagitan ng paggamit ng espesyal na battlefield at pakikipaglaban ayon sa isang nakatakdang script na sa gayon ay nagpapasigla sa paglago. Ang susunod na pahina ay isang mapa na may pulang marka. Agad na tumakbo si Toma palabas upang hanapin si Misaka. Napansin niya na may kakaiba. Walang hangin, ngunit umiikot pa rin ang mga bentilador. Ang katawan ni Misaka ay puno ng kuryente na maaari ring magpaikot sa mga bentilador gamit ang kuryente. Naisip ni Toma kung saan maaaring naroroon si Misaka. Namatay ang kapatid ni Misaka, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang dose-dose ng iba pang kapatid. Nagtaka si Toma kung ilan na nga ba ang kapatid ng batang iyon. Mas mahalaga, kailangan niyang malaman ang tungkol sa kapatid at sa eksperimento. May nangyayaring abnormal dito mismo sa Gakuen. Sa apartment ni Miss Kamo, kumakain at nag-uusap ang lahat habang nagbabarbecue. Ang paksa ngayong araw ay ang kapangyarihan ng mga spores. Karaniwan, ito ay maayos na sakop sa teorya ni Schrödinger. Isang quantum physicist na kilala sa kanyang eksperimento sa pusa. Medyo malupit ang tunog ng eksperimento. Binago ni Miss Kamo ang ilang nilalaman upang hindi masaktan ang mga batang kaluluwa. Nasa kamay ni Miss Kamo ang isang kahon. Gusto niyang hulaan ng mga bata kung ano ang nasa loob. Hinala ni Index na tsokolate ito dahil kahon ng tsokolate ang hawak. Lubos na mali ang hula ng maliit na babae. Sa loob, hindi ito tsokolate kundi mga lollipop. Hindi natuwa si Index, naniniwalang nandaya siya. Muling itinaas niya ang kahon ng candy, nagtatanong kung ano ang nasa loob. Hinala ni Index na lollipop ito dahil iyon ang sinabi niya kanina. May isa pang posibilidad na nagsinungaling siya. Sa kahon ng candy, may 50% tsansa na tsokolate ito. 50% tsansa na lollipop lamang. Tanging pagbukas lamang ang magpapakita ng katotohanan. Ang tamang sagot ay isang tsokolate na sobrang pangit ang lasa, walang palaman. Pinapula ni Index ang kanyang mga pisngi sa galit. Muling itinaas niya ang kahon ng candy, patuloy na nagtatanong kung ano ang nasa loob. Ngayon, matapos makita ang tsokolate sa loob, tiyak na tsokolate ito para kay Index. Siyempre, pagkatapos makita, aaminin ni Index na tsokolate na ito. Ngunit ano ang mangyayari kung may ibang humula na lollipop at kinuha ang isang lollipop sa pagbukas ng kahon? Ang mga taong kayang baguhin ang halatang bagay ayon sa kanilang kagustuhan ay tinatawag na aspers. Nakatayo si Misaka sa tulay, iniisip kung bakit nangyari ang ganitong sitwasyon. Lubos siyang natuwa nang matuklasan niyang may supernatural na kakayahan siya noong bata pa. Isang araw, nilapitan siya ng mga tao na nagsabing maraming taong may kapansanan ang naghihirap dahil hindi nila mailipat ang kahit isang daliri. Gumagana ang mga kalamnan sa pamamagitan ng mga command wave na ipinapadala mula sa utak, at kung matutunan nilang kontrolin ang daloy ng kuryente sa katawan, magiging pag-asa yon para sa kanila. Sa kakayahan ng maliit na babae, tiyak na maraming tao ang maililigtas, kaya sinunod siya ni Misaka. Isinagawa ang isang proyekto sa pananaliksik gamit ang DNA ng level 5 bilang sample. Patuloy na naninira at iniiwasan siya ng mga kaklase. Tinuturing ni Misaka na katawa-tawa yon. Habang pinapanood ang mga kopya ng kanyang sarili na patuloy na namamatay, nais ni Misaka na may isang taong ililigtas siya. Dumating ang pusa, umiiyak kasunod ang pagdating ni Toma. Tinanong niya kung ano ang balak niyang gawin. Inisip ni Misaka kung sino siya para kailangang iulat sa kanya, habang binabalaan siya na napakadelikado makipag-ugnayan sa isang level 5 ng gabi na. Pinayuhan siya ni Toma na itigil iyon. Alam niya ang pinagdadaanan ni Misaka. Ayon sa mga estadistikal na ulat, kung 128 na battlefield ang ginawa at napatalsik si Railgun ng 128 na beses, mag-evolve si Accelerator sa level 6. Dahil imposible ang maghanda ng 128 na Railgun, isinagawa ang isang proyekto upang i-clone ang level 5 na kapatid gamit ang bagong kalkulasyon, sa pamamagitan ng paggawa ng 20,000 iba't ibang labanan at pagpapatalsik sa 20,000 kapatid, makakamit ang katulad na resulta. Sa ibang salita, upang makalikha ng level 6, kailangang pumunta sa kamatayan ang kanyang mga kapatid. Nagbago ang saloobin ni Misaka, na pagtanto na kamakailan lang ay nasa kanyang silid si Toma. Lubos na nag-aalala si Toma para sa kanya at seryoso siya sa bawat kilos. Ang mga crew sa mapa ay mga lugar kung saan bahagyang naapektuhan ni Misaka ang network ng kuryente na naging sanhi ng pagkasunog ng lahat ng eksperimental na kagamitan. Nawasak ang proyekto, iyon ang kanyang plano. Ngunit gaano man karami ang sinunog niya, agad itong pinalitan ng iba. Para sa mga siyentipikong ito, ang level 6 ay layunin na higit sa lahat, at ang mga clone na babae ay itinuturing din ang kanilang sarili bilang sakripisyo para sa eksperimento.
Bagaman krimen ang pag-clone, nagbulag-bulagan ang mga nakatataas. Wala nang magawa si Misaka kundi tanggapin dahil hindi niya kayang talunin si Accelerator. Binalak ni Misaka na magpasabog ng sarili upang mabigo ang eksperimento. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang masira ang tree diagram. Hindi malinaw ang dahilan kaya hindi na muling maisagawa ng mga siyentipiko ang eksperimento. Bagaman nananatili pa rin ang mga datos, wala na itong silbi kung wala ang analytical tool. Gusto niyang mamatay upang mailigtas ang kanyang 10,000 mga kapatid. Dadalahin niya ang kanyang katawan upang harapin si Accelerator. Pinigilan siya ni Toma. Gumamit siya ng kuryente bilang babala sa kanya. Itinaas ni Toma ang kanyang kamay. Hindi niya ito sasaktan. Galit siyang sinigawan ni Misaka, tinawag siyang tanga, at gumamit ng mataas na boltahe ng kuryente, gusto niyang labanan siya. Nanatiling hindi nasaktan si Toma. Muling umatake si Misaka, dahilan upang matumba si Toma paatras. Nanginig ang kanyang katawan sa kuryente. Tiningnan ni Misaka ang kanyang kamay at nagtanong kung bakit, hindi niya maunawaan kung bakit nanatiling nakatayo si Toma. Umupo si Toma. Hindi rin niya alam pero ayaw niyang makita itong mamatay. Hindi niya matatanggap na may mga taong ipinanganak lang upang mamatay. Ayaw na ni Misaka makarinig pa ng kahit isang salita. Ang masayang mundo ay hindi para sa kanya. Nakita ni Toma na sa paraan niya walang maililigtas si Misaka. Kahit mamatay siya at mabuhay ang 10,000 kapatid niya, hindi rin sila magiging masaya. Muling umatake si Misaka. Itinuring niya ang sarili bilang mamamatay taong pumatay sa sariling mga kapatid, kaya wala siyang karapatang mabuhay. Naintindihan ni Toma na pinipigilan niya ang sarili. Kung gusto niya, kaya siyang patayin ng kuryente nito. Mariin niya itong itinanggi, ngunit hindi niya matakasan ang pag-unawa ni Toma. Matapos ang palitan ng mga salita at ang pagbibigay liwanag ng bida, galit na pinakawalan ni Misaka ang kuryenteng singlakas ng nuklear na bomba, niyakap ang pusa, at tumingin kay Toma na nakahandusay sa lupa. Bahagyang gumalaw ang kamay ni Toma. Umiyak si Misaka, gustong pigilan siya at huwag nang maging padalos-dalos. Nakita ni Toma ang dalagang ayaw mamatay, ngunit pinili pa rin ang kamatayan, puno ng mga tanong sa kanyang isip. Gusto niyang mag-isip ng panibagong paraan. Kung gusto niyang pigilan ito, kailangan niyang ipakita sa mga siyentipiko na walang kabutihang idudulot ang eksperimento. Gusto ni Toma na iligtas si Misaka. Ayaw niyang makipaglaban, gusto lang niyang iligtas siya. Iyon lang. Kahit nagbabala si Misaka na mamamatay siya, hindi siya umatras. Naglalakad ang kopya ni Misaka sa lungsod, nagsisimulang kalkulahin ang oras at espasyo, handa nang isagawa ang susunod na eksperimento. Naalala niya ang mga salita ni Toma, iniisip ang tanong nito. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ganito, o bakit naalala niya siya. Dinala muli ni Miss Kamo ang kanyang batang grupo sa pampublikong paliguan, sinimulan ang usapin tungkol sa karaniwang syndrome sa mga batang autistiko na hindi makakabuo ng ugnayan sa labas dahil sa pinsalang pang-utak o sobrang presyon. Sa pananaliksik sa pag-unlad ng kakayahan, maraming mungkahi ang ginawa at ipinatupad upang paghiwalayin ang isang tao mula sa realidad. Ang mga aspur na nakatira sa nakahiwalay na kapaligiran ay maaaring lumikha ng personal na realidad. Bilang resulta, ayon sa mga patakaran ng ordinaryong tao, maaari nilang baguhin ang mundo o sirain ang mga bagay ng hindi hinahawakan, o ipikit ang mata at hulaan ang isang taon sa hinaharap o magkaroon ng katulad na kakayahan. Ang layunin ng pag-unlad ng kakayahan sa Gakuen ay lumikha ng personal na realidad sa pamamagitan ng artipisyal na paraan. Ang tatlo matapos maligo ay uminom ng inuming presko at naupo sa mga upuan para magpahinga. Sa pangkalahatan, sa tulong ng gamot at hipnosis, maaaring lumikha ang tao ng tiyak na pagbabago sa utak. Kaya, sa pamamagitan ng pagsiksik ng maraming random na kaalaman sa isip, sinuman ay maaaring magkaroon ng supernatural na kapangyarihan. Ngunit sa ilang paraan, may mga tao ring walang kapangyarihan. Masigasig na nagturo si Miss Kamo habang si Index ay nakatutok lang sa pagpapahinga. Inisip ni Miss Kamo na ang mga tulad ni Toma ay napakahalaga rin. Alam niya nang mabuti ang kakayahan ni Toma. Mula nang sumali siya sa klase, naging napaka-aktibo niya. Maraming nangyari. Sa pagkakita sa ekspresyon ng guro, hinulaan ng dalawang bata na marahil idinagdag na siya ni Toma sa kanyang harem. Ang pag-iral ng level 0 ay nagpapatunay na may mga patakaran pa rin na hindi maipaliwanag ng agham. Marahil ito ang susi sa sistema, ang mga taong walang kapangyarihan ay makakatanggap ng biyaya mula sa langit. Maraming bagay ang hindi maipaliwanag. Hinulaan ni Miss Kamo na kung ang isang tao ay may kakayahan ng higit pa sa tao, tiyak na mauunawaan niya ang sagot ng Diyos. Nagising si Toma. Nahimatay siya sa kalsada dahil sa sunod-sunod na atake ni Misaka. Nasa tabi niya si Misaka, nagtatanong kung ano ang iniisip niyang gawin habang may pasa ang katawan at halos hindi makahinga. Ngumiti si Toma. Alam niya kung paano itigil ang walang kabuluhang eksperimento na ito. Kung papansinin, napakasimple lang.
Itinatag ang tree diagram ng eksperimento sa batayan na si Accelerator ang pinakamalakas na esper sa Gakuen. Kung biglang matatalo siya sa isang labanan sa kalsada, wala nang gagawa ng eksperimento dahil bumagsak ang pundasyon. Kailangan lang ni Toma na ipaisip sa kanila na si Accelerator ay talagang mahina. Bagamat nakilala lamang siya minsan, alam ni Misaka na imposible yon dahil ito ay isang lubos na hindi pantay na laban na para bang siya lamang ang may karapatang umatake sa kalaban. Higit pa rito, parehong level 5 sina Misaka at siya. Kung siya ang manalo, ituturing lang ng mga siyentipiko ito bilang isang katanggap-tanggap na pagkakamali at hindi mapapaisip sa kanila na siya ay talagang mahina. Inisip ni Toma na kung siya ang gagawa, magiging maayos ang lahat kapag natalo ang pinakamalakas na level 5 ng lungsod ng isang level 0. Mas lalo pang natawa si Misaka, iniisip na hindi naintindihan ng bida ang tunay na lakas ng kalaban, nakatumbas ng mga pinakamakapangyarihang sandata sa mundo. Lahat ng may kinalaman sa vector na humahaplos sa kanya ay magbabago ng direksyon. Kung sakaling tamaan siya, ang atake ay otomatikong mababaligtad. Nakikita si Toma na ganoon kalala ang kalagayan, hindi naniwala si Misaka na kaya niyang tiisin ang kahit isang hampas mula sa halimaw na yon. Alam ni Toma na plano na ni Misaka na pumunta sa lugar ng eksperimento kasama si Accelerator. Gusto niyang sabihin sa kanya kung nasaan siya. Dumating na si Misaka 1-32 sa lugar ng eksperimento, naghahanda para makipagdigma kay Accelerator. Nakikita siyang kalmado sa sitwasyong ito, naisip niya kung alam ba ng batang babae na ito ang takot. Walang takot sa kanyang programming. Gusto lang niyang itanong kung handa na ba si Accelerator. Ayaw niyang maranasan ang pakiramdam ng banta sa buhay, kaya ang kanyang uhaw sa kapangyarihan ay walang hanggan. Iniisip niya na kahit maraming tao pa ang mamatay, hindi siya makaramdam ng pagsisisi. Hindi maintindihan ni Misaka kung bakit kailangan pa niya ng higit pang kapangyarihan. Kahit siya mismo ay hindi nakakita ng batayan upang patunayan na siya ang pinakamalakas. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa antas lamang kung saan iniisip ng iba na makakakuha sila ng karanasan sa labanan. Hindi niya ito gusto. Kailangan niya ng mas higit pa. Upang malaman ng mga tao na ang paghamon sa kanya ay ang pinakakatawa-tawang bagay sa mundo. Nakikita si Misaka na ganoon katigas, naisip niya na siya ay walang lasa. Tumakbo si Toma ng buong bilis patungo sa lugar ng eksperimento. Nananatili si Misaka sa likod. Pinangako ni Toma na ibabalik niya ang kanyang kapatid. Ngunit hindi niya kayang manood lang, kaya sinundan din niya siya. Dumating si Toma. Umakyat siya sa bakod upang makapasok. Nagaganap ang labanan ng matindi. Nahabol ni Accelerator at nadaganan ang maliit na kapatid. Dumating si Toma, binabalaan siya na lumayo sa kanya. Tinawag siyang pilyo, labis na nagalit si Accelerator. Sinipa niya ang isang bato bilang babala kay Toma. Lumaki ang mga mata ni Misaka. Hindi niya maintindihan kung bakit mayroong nagpoprotekta sa isang basura tulad niya. Pinagtibay ni Toma na wala siyang pakialam sa mga detalye. Dumating siya rito upang iligtas siya. Sinabihan niya siyang huwag mamatay sa harap niya dahil pagkatapos nito, kakailanganin niyang pakinggan ang marami pang paliwanag mula sa kanya. Nagsimula si Toma ng labanan kay Accelerator. Sa unang round, sinipa siya nito at tinamaan ang ulo sa lupa. Pinuna siya ni Accelerator sa napakabagal na bilis ni Toma. Pagkatapos, tuloy-tuloy niya siyang binugbog gamit ang mga materyales. Hindi niya gustong maging baboy lang si Toma na naghihintay ng kamatayan, kundi nais niyang makita siyang magsumikap. Nag-isip siya muli, tumalon pababa upang lapitan si Toma, iniisip na panahon na upang tapusin ito rito. Hinawakan niya siya. Sa sandaling hinipo ni Toma siya, nagawa niyang magalit muli si Accelerator. Sinipa siya ng malayo, sinundan ng serye ng mga atake na napilitan si Toma na tumakbo. Sinipa niya ang isang paso ng bulaklak sa gabing walang hangin. Napakapanganib ng sitwasyon dahil natabunan ang lugar ng alikabok. Sa isang spark lang, iniisip niya na siguradong mabilis na apoy ang hangin. Tumakbo si Toma palayo habang si Accelerator ay tawang-tawa ng manyakal. Sumiklab ang apoy, sumabog ang buong lugar.